Nagsimula ang kwento sa isang maulang gabi sa isang malaking gusali sa lungsod. Sa loob, nakikilala natin ang ating bayani na si Soma Kazuya na nasa gitna ng seryosong problema. Galit na galit ang kanyang boss, nagtapon ng maraming papel sa kanya at tinatanong kung ano ba ang tinitingnan niya. Humihingi ng paumanhin ang ating binata at tinatanggap ang buong pananagutan sa pagkakamali. Sa ibabaw ng boss, isang kalong walang buhok na katrabaho ang nagsimulang sumigaw din sa kanya dahil sa kanyang ngiti. Sinasabihan ni lalaki si Soma na ulitin ang lahat at ipinagbabawal siyang umuwi hanggat hindi pa tapos. Kaya't pamipikit ang ating pangunahing tauhan at yumuko upang seluhin ang mga nagkalat na papel sa sahig habang patuloy na nagrereklamo ang dalawang lalaki tungkol sa kabataan ngayon. Makalipas ang ilang sandali, nagpapasalamat ang kalbo kay Soma sa pag-ako ng kasalanan para sa kanya. Sabi niya, sobrang abala siya sa mga kliyente para asikasuhin ang mga panukala. Sa palagay ko, isa sa pangunahing tungkulin ni Soma ay ang maging itinalagang salarin. Sa kabila nito, tinatanong ng ating bayani tungkol sa kanyang promosyon sa isang full-time na posisyon, ngunit sinasabi lang sa kanya ng kanyang katrabaho na mag-focus muna sa pagtatapos ng trabaho. Lumilipas ang oras at 2:00 na ng madaling araw pero si Soma ay nagtratrabaho pa rin, pagod na pagod. Walang tao at madilim ang opisina, kahit gustuhin niyang magpahinga, hindi siya makakakuha nito. Mula sa bintana, pinapanood niya ang mga ilaw ng syudad, iniisip kung gaano kaganda ang lahat. Pero alam niya na sa lungsod na ito, kung hindi ka mahalaga, itinatapon ka tulad ng basura. Kaya bumalik siya sa kanyang mesa at ipinagpatuloy ang walang katapusang trabaho. Bigla na lamang, may isang hindi inaasahang nangyayari sa screen ng kanyang computer. Bigla siyang napapaurong sa pagod sa sahig ng opisina. Ang susunod na alam niya, nakaupo siya sa isang upuan sa gitna ng langit na puno ng mga ulap. Lubos siyang naguguluhan at walang ideya kung ano ang nangyayari, iniisip niya kung nasaan siya. Sa harap niya, isang misteryosong babae ang nagsimulang alista ang lahat ng kanyang personal na impormasyon. Ibinunyag niya na pumanaw na ang ating bayani noong 3:20 ng umaga dahil sa sobrang pagod at sinabi ng babaeng may puting buhok na siya ang eksaktong uri ng tao na hinahanap niya. Nauupo sila sa isang mesa sa langit at patuloy na nagtatanong si Soma kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag niya na para mabuhay kailangan ng pera, pagmamahal at mga pusa pero hindi niya maintindihan ang parte ng pusa. Ngunit pagkatapos ay niyayakap ng babae ang isang dambuhalang 100 timar at naghahanda para sa isang bagay. Sa isang hampas, winawasak niya ang itlog ng pag-ibig, sinasabing wala siya niyan sa buhay niya. Matapos mabasag ang itlog ng pera ng walang awa, at sa huli ay winasak ang itlog ng pusa habang nananawagan ang ating binata na tumigil na siya. Pagkatapos ay tinuturo niya siya at sinabing may perpektong titulo siya para sa isang taong nagsumikap hanggang sa kamatayan at ang titulong iyon ay ang pinakahuling alipin sa kumpanya na nag-iiwan kay Soma na walang masabi. Iniisip ng ating pangunahing tauhan na mas masakit pa sa paglisan ang marinig ang tungkol sa kanyang kawawang buhay pero naaalala niyang siya ay pumanaw na pala. Pagod na sa lahat, hiningi lang niya na payagan siyang makaalis na at magpahinga ng payapa. Nagalit ang babae sa kanyang ugali, tinawag siyang walang pag-asa, at tinulak siya pababa. Sinasabi niya na hindi siya makaalis dahil siya ay muling ipinanganak bilang isang bayani, nakahiga sa lupa. Sa wakas, tanong ng ating bayani kung sino siya talaga. Ipinapakilala niya ang sarili bilang Omael, ang tagapangasiwa ng ibang mundo, o mas tamang sabihin, isang diyosa. At tulad ng ganoon, pagkatapos mamatay, napadpad ang ating bayani sa isa pang panayam sa trabaho. Ang kanyang bagong trabaho ay maging isang bayani sa ibang mundo, at para magawa iyon, itinapon siya mula sa isang bintana. Nagsimula nang bumagsak ang ating binata ng ulo una sa lupa, walang kontrol, mabilis siyang bumaba, hinahatak ng grabidad ng bagong mundo, desperado. Sumisigaw ng buong luha ang ating pangunahing tauhan, iniisip na muli na namang siya ay mamamatay. Biglang sumabog ang isang napakalaking liwanag sa eksaktong lugar kung saan siya papalapag. Bago siya maging pancake sa lupa, may nakakuha sa kanya sa huling sandali. Isang nakaluhod na kamay ang mahigpit na humawak sa kanya, pinipigilan ang mapaminsalang pagbagsak. Isa siyang babaeng may pulang buhok na nakahawak sa kanya at tinanong niya kung hindi marunong lumipad si Ginoong Hero. Nalilito at ganap na nabibingi ang ating pangunahing tauhan sa buong sitwasyon. Napagtanto niya na siya ay muling ipinanganak sa isang ibang mundo. Naglalakad sila sa magaspang at hindi matuwid na mga kalye. Ang arkitektura ng lugar ay parang kinuha direkta mula sa isang laro ng pantasya. Ngunit ang pinaka-nakakuha ng kanyang pansin ay ang napakaraming sugatang tao. Nakahiga at nakaupo sila sa kalye na may walang malay na mga mata. Lahat ng mukha ay nagpakita ng matinding paghihirap at kawalang pag-asa. Tinanong ni Soma kung bakit puro matatanda at mga bata lang ang naroon at sumagot ang babae na ang mga kabataan ay namatay sa digmaan. Sinasabi rin niya na nakapalibot sila ng hukbo ng hari ng demonyo at dinala siya sa dagat. Mula sa tuktok ng pader, nakikita niya ang isang napakalaking hukbo ng mga kalaban na nakapaligid sa buong lungsod. Ang babaeng nagsalba sa kanya ay si Helga, isang general na halos hindi makapagsuot ng damit at ang hukbong dapat lumaban ay binubuo ng mga sugatang matanda at mga bata.
Naramdaman ng ating binata ang panganib at nakikita niyang tiyak na talo, pero umaasa siyang may plano si Helga, kaya't diretso siyang nagtatanong kung ano ang kanyang estratehiya para sa sitwasyong ito. Sa seryosong tingin, sinasabi ng general na ipapaliwanag niya ang kanyang malaking plano. Sa isang tabla, ipinapakita niya na ang hukbo ng kalaban ay may 100,000 na sundalo, samantalang mayroon lamang silang 100. Pinipintahan ni Helga ang mga numero sa board upang gawin ang kanyang napakatiyak na kalkulasyon, at ang kanyang conclusion ay kung bawat isa sa kanila ay makakapatay ng 1,000 kalaban, tiyak ang tagumpay. Ang ating bayani ay nagbigay ng sarkastikong thumbs up na pagtanto na siya ay isang tanga, ngunit hindi naiintindihan ni Helga ang sarkasmo at nainis, akala niyang binabati siya. Gayunpaman, binanggit ni Soma na may maliit na problema sa planong ito. Tinanong niya kung paano, eksaktong, nila kailangang pabagsakin ng 1,000 tao. Mas simple lang ang sagot niya, huwag ka lang mapatay hanggang hindi mo natatanggal ang 1,000 kalaban. Muling binibigay ng batang lalaki ang thumbs up at sinasabi na tanga talaga siya, at ang general ay natuwa at naiinis, akala niyang muli siyang pinuri. Biglang may isang batang lalaki na nakabalot ng bandage ang humawak sa damit ng ating pangunahing tauhan na nagkakainteres sa kanya. Tinanong ng bata kung papatawarin siya ng Diyosa kung siya ay pumanaw na bago ilabas ang 1,000. Pinagsabihan ni Helga siya, sinasabing hindi dapat matakot ang mga tao sa kanilang katapusan dahil sa Diyosa. Nagbibigay ang ating bayani ng payo sa bata at sinasabi nitong kumain pa ng mas maraming gulay. Sa huli, sinabi niya kay Helga na may plano ang Diyosa at sapat na silang dalawa. Samantala, sa kampo ng kalaban, may bisita ang hari ng mga demonyo. Isa sa mga tauhan niya ang nagsabi na kamakailan lang ay nagpasimula ang mga rebelde ng isang bayani, pero ang kakaibang bahagi ay nag-aalok ang bayani at si Helga na sumuko. Naiintriga ang hari ng demonyo sa hindi inaasahang at bigla ang impormasyong ito. Bumalik tayo sa ating mga bayani, bumababa sila mula sa pader at humaharap sa hukbo ng kalaban. So masabi na ang pakikipaglaban sa napakaraming tao mula sa taas ay pagpapakamatay, pero pinaalala ni Helga na hindi matatalo ang 1,000. Pinagpapawisan ng general at tanong niya kung talaga bang mananalo sila, at sinasabi ni Soma na ang kanyang takot ay isang pekeng gimmick lamang. Biglang bumaba ang isang napakalakas na kapangyarihan mula sa langit sa harap nila. Mula sa mga anino, lumitaw ang mismong hari ng demonyo na may aura ng dalisay na kasamaan. Nababahala ang ating binata dahil hindi niya inaasahang lalabas talaga ang huling boss. Sa kabilang banda, harapin ni Helga ang kalaban ng may matatag at walang takot na tingin. Pagkatapos ay pinapagana niya ang kanyang espada na nagsisimulang magningning sa kapangyarihan ng 1,000 kidlat. Ang general ay matatag na pinapatungan ng paa sa lupa, pinaputok ang lahat sa paligid niya at naghahanda sa isang atake. Sa isang sigaw ng digmaan, sumugod siya ng buong bilis papunta sa demonyong hari. Kasunod niya ang ating bayani na parang sasalo ng suporta. Gayunpaman, niyakap niya si Helga sa bewang at itinapon siya na parang missile papunta sa hari. Naging umiikot na proyektil ang general, palipad-lipad papunta sa kalaban. Walang alam ang katulong ng hari ng demonyo kung ano ang layunin ng taktika na iyon. Nakatakip ang mukha ng anino, nakatayo lang ang ating pangunahing tauhan ng tahimik. At saka, sa gulat ng lahat, yumuko siya bilang paghingi ng paumanhin ng formal. Naupo, sinasabi ng ating bayani na nahuli niya ang pinuno ng mga rebelde para sa demonyong hari. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang kanyang kakaiba at hindi inaasahang alok sa lahat ng naroroon. Sa isang kakaibang ngiti, nag-alok si Somo na maging alipin habang buhay. Gayunpaman, walang nakikitang pakinabang ang hari sa pagtanggap ng kanilang pagsuko. Nagsusumamong mag-alala ang isang batang lalaki at nagtatanong kung nagkaroon ba ng masamang araw ang hari. Biglang bumato ang hari ng 2 espada na umiikot sa hangin ng napakabilis. Tumama ito sa lupa sa harap ni Helga na nakakulong. Pagkatapos ay binibigyan siya ng pagkakataon ng hari na hamanin siya sa isang patas na laban. Kaya't nagharap ang general at ang demonyong hari, handa na sa labanan. Samantala, nagtago ang ating pangunahing tauhan kasama ang katulong ng Demon King. Binabati niya ito, at naisip niya na tiyak na siya ang tipo niya. Sa malayo, binubuhat ni Helga ang espada at nagpapalabas ng gintong aura ng kapangyarihan. Nakangisi, sigaw niya na magsisisi siya sa lahat. Isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanya habang naghahanda siya sa kanyang atake. Naalala ng ating bayani ang Diyosa, sinasabi na si Helga ay sobrang makapangyarihan. Siya ay kasing lakas ng mga sinaunang bayani at ang pinakamahusay na mandirigmang espada sa buong mundo. At sa isang laban lang, maaari pa niyang talunin ang Demon King. Tinitingnan lang ng hari habang nilalakad ng general ng buong lakas niya. Ang mandirigma ay umaatake ng may galit at determinasyon sa mukha, at saka, sa isang pagsabog ng asol na enerhiya, sinalakay niya ang hari ng buong buo. Naaliw sa eksena, ikinumpara ng ating bayani si Helga sa isang tao na missile. Tinanong siya ng assistant na sabihin kay Helga na palagi siyang humanga sa kanya. Ang atake ng general ay nagdulot ng isang dambuhalang pagsabog ng asol na enerhiya. Gayunpaman, nagulat si Helga nang makita na walang epekto ang kanyang atake.
Hindi kumilos kahit 1 pulgada ang demonyong hari mula sa kanyang atake. Hinihinto niya lang ang malakas na suntok gamit ang 2 daliri niya lang. Sabi pa ng hari na hindi man lang karapat dapat na harangin ang ganitong kahinaan na atake. Sa kabila nito, nagpasya siyang bigyan pa siya ng isang pagkakataon na makipaglaban. Sa isang flashback, nakikita natin na dati ay nagsusuot si Helga ng mga bandang panghihigpit sa kanyang mga braso. Ang mga bandang ito ay isang demonyong selyo na patuloy na kumukuha ng kanyang mana. Dapat niyang isuot ang mga ito hanggang sa oras na harapin niya ang Demon King. Kapag naalis ang selyo, isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. At lahat ng mana na naabsorb hanggang noon ay bumabalik sa kanya. Sa kasalukuyan, binibitawan ng general ang mga banda sa pamamagitan ng isang matinding liwanag. Pagkatapos ay lumilipad ang mga benda sa kanyang mga braso na parang may sariling buhay. Sila ay lumalawak ng walang hanggan at ilalakad patungo sa kalaban. Tinitingnan lang ng hari ng demonyo ang mga banda na papalapit sa kanya at saka nagsimula silang tumama sa hari ng maraming enerhiya. Nabibigla ang ating mga bayani habang napipigilan at nilulon ng mga banda ang mana ng kalaban, kontrolado sila ayon sa nais. Habang lumalawak ang kanyang mga banda, sinasabi ni Helga na kahit gaano siya kalakas, naniniwala siya na kung makuha niya ang mga mata nito, panalo na siya. Pagkatapos, gamit ang kanyang espada, nakatama siya ng diretso sa helmet ng demonyong hari. Huminto ang dulo ng taybak ilang milimetro mula sa malaking kalaban, ngunit hinawakan lang ng Demon King ang kanyang espada gamit ang kanyang kamay, at sa sobrang lakas, binasag niya ito sa ilang piraso. Nagulat ang ating bayani at ang katulong sa sugat at sabay silang sumigaw. Pagkatapos nyun, sumabog ang pulang at asul na enerhiya sa lugar. Ang atake ng hari ng demonyo ay nagwawasak sa lahat ng kanyang mga sundalo. Wala sa mga alipin ng hari ng demonyo ang nakaligtas sa pagpapakitang ito ng lakas. Ang enerhiya ay umaakyat hanggang langit, ipinapakita ang laki ng lakas ng kontrabida. Nasa lupa si Soma nang walang pag-asa at hindi maintindihan ng katulong kung bakit siya ang pinili. Sa isang alaala, nakikita natin si Helga kasama ang iba pang mga bayani upang talunin ang hari. Ngunit sa huli, siya lang ang naiwan upang labanan ang imposibleng laban na ito. Gayunpaman, nakatayo pa rin siya at handang makipaglaban hanggang dulo. Sa kasalukuyan, bumabasag ang helmet ng demonyong hari at nagrereklamo na ito ang kanyang paborito. Lubos na nagugulat si Helga nang makita na hindi siya nagkaroon ng kahit isang gasgas. Hindi niya maintindihan kung paano ito posible dahil may plano ang Diyosa. Biglang sumugod ang kamay ng hari ng demonyo sa kanyang mukha. Ibinunyag niya ang kanyang puting buhok at tinapos ang general sa isang mapaminsalang suntok. Nauupo sa lupa, nagpapanik ang ating bayani nang makita ang mukha ng kalaban. Ang hari ng demonyo ay may parehong itsura ng Diyosa na nagpadala sa kanya sa mundong ito. Muling tanong ng kontrabida kung ano ang magiging pakinabang sa pagtanggap ng kanyang pagsuko. Alam ni Soma na kung hindi siya makakagawa ng magandang sagot, siya na ang susunod na matatalo. Ang blonde na katulong ay iniisip ding walang paraan para makaligtas dahil walang valid na paraan ng pagtataksil. Pinaalam pa niya Paulong sa ating binata, tinatawag siyang kawawang kasama. Lubos na napalibutan, tahimik na umuungol ang ating pangunahing tauhan. Lumiko ang babae, naiinis sa ingay na kanyang ginagawa sa lupa. Biglang kumari pa si Soma na parang aso, ikinagulat ng lahat. Itinaas niya ang ulo at tuloy-tuloy ang pag-angal na parang hayop. Nagulat ang katulong dahil sumuko siya sa paggawa ng mga dahilan at naging isang aso na lang. Natutuwang nakakatawa ng Demon King ang bayani at tinanong kung sobra na niyang kinamumuhian ang kanyang papel. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ng pangunahing kontrabida sa kwento. Napagtanto ng katulong na nakapagbigay siya ng sagot na hindi inaasahan ng kahit sino. Sabi ng reyna ng demonyo na ipapakita niya sa mundo ang karangalan na maging aso niya. Sa isang baliw ng ngiti, ipinagpapatuloy ng ating binata ang kanyang sobrang kakaibang palabas. Nakahiga sa lupa, nagtatanong si Helga kung bakit pinili ng Diyosa ang isang walang kwentang bayani. Sa kanyang huling sandali, hindi pa rin niya maintindihan ang pagpili ng Diyos. Bago muling ipanganak, dumaan ang ating bayani sa ilang paghahanda para sa kanyang bagong buhay. Bukod sa isang dosa, nakakuha rin siya ng isang pares ng napaka-istilong bota para sa laban. Pagkatapos ay pinaniwalaan ng ating binata na ang buong buhay niyang paghihirap ay para maging isang bayani. Nang buong puso, inawit niya na sa wakas ay naisip na niya ang kanyang tadhana. Pero sinasabi ni Amile na tigilan niya na ang pagiging mayabang at mag-focus sa plano. Pagkatapos ay ipinakita niya na sa nakalipas na 500 taon, lahat ng mga bayani ay natalo ng hari ng demonyo. Sinasabi rin ni Amile na sa isang laban ng isa laban sa isa, 100% ang tsansa niyang matalo. Biglang lumitaw ang isang mahiwagang libro at ipinaliwanag na maaari lamang magkaroon ng isang bayani sa isang pagkakataon. Pagkatapos, tinawag ng aklat si Amile na hanggal dahil nakalimutan niya ang isang pangunahing batas ng mundo. Nainis sa insulto, pinukpok ng Diyosa ang libro at sinabihan si Soma na tumahimik na rin. Lumilitaw ang larawan ng galit na lalaki at sumisigaw sa kanya dahil sa kanyang mapanganib na mungkahi.
Ngunit ngumingiti si Amile ng mapanukso at sinabing nakakita siya ng butas sa mundong ito. Ipinaliliwanag niya na iba ang estratehiya ngayong pagkakataon at iniisip ni Soma na dahil mahina siya. Pagkatapos ay ipinakita ng Diyosa ang kanyang ideya na sirain ang patakaran na isang bayani lang ang pwedeng gamitin sa isang pagkakataon. Ang kanyang kapangyarihan ay makatawag ng isang bayani at ang kanilang kakayahan ay ibinibigay ayon sa kanilang talento. Kaya tinanong niya siya kung ano ang mangyayari kung binigyan niya ito ng kapangyarihang magpatawag ng iba pang mga bayani. Nabaliw ang batang lalaki at sinabing para siyang Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng mga bayani. Tinitiyak ni Amile ang plano na may nakabibinging ngiti kasing saya ng ating pangunahing tauhan. Ang matalinong plano ay tawagin lang ang lahat ng mga bayani para atakihin ang demonyong hari. Sa dami ng mga alamat na mandirigma na nagsasama-sama, tiyak ang kanilang tagumpay. Pagkatapos, tinuturo ng ating bayani ang isang kahinaan sa plano at tinatanong kung ano ang gagawin nila kung makatakas ang hari ng demonyo. Amile tinawag siyang Klotzi at sinabing may inihanda siyang espesyal para dyan. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang bote na may kumikislap na gintong likido sa mesa. Tinanong niya kung alak ito at ipinaliwanag niya na nagdudulot ito ng paralisis sa loob ng 1 minuto. Sa bagong impormasyong ito, napagtanto ng ating pangunahing tauhan na madali niyang mapapanalunan at may mapanuksong ngiti, nagsimula na siyang mag-isip kung ano ang gagawin niya pagkatapos ng tagumpay. Iniisip niya na siya ang magiging hari na pinili ng Diyos na mamumuno sa buong mundo. Pagkatapos ay nagtry siyang magpasikat sa Diyosa, sinabing magaling siya sa pangangasiwa, at ipinagpatuloy niya ang kanyang pananalita, sinasabing gagawin niya ang lahat para alagaan ang mundo. Pero pinutol ni Amile at sigaw na pagkatapos mapatay ang Demon King, siya ay magwawakas na. Ipinaliliwanag niya na ang kanyang misyon ay simple lang, muling ipanganak, tawagin ang mga bayani, at pagkatapos ay umalis na, at ang bote ay hindi para sa kanya, kundi para kay Helga na mamumuno sa mundo. Isang luha ang bumaba sa mata ng ating binata nang marinig ang kanyang malupit na kapalaran. Pagkatapos ay nalulumbay siya sa muling pagkuha sa kanya ng napakadali. Nagtataka si Soma kung hindi niya alintana ang kanyang damdamin dahil lang sa siya ay isang walang kwentang tao. Sa madilim na aura, naisip niya na sa huli, wala siyang makukuha rito. Nangangatal ang kanyang kamay habang nagdadalamhati na wala siyang dalang anumang bagay. Tumingin lang si Amile sa kanya ng tahimik sandali nang walang sinasabi, ngunit di nagtagal ay nagsimula siyang tumawa ng hysterical sa kanyang reaksyon. Pagkatapos ay pinapalakas niya ang loob niya at sinasabi na syempre, may plano rin siya para dyan. Nakakana ang ating binata, iniisip na si Amile ay Diyosa at hindi siya papahirapan. Gayunpaman, ipinapakita ng Diyosa na ang kanyang tunay na kapalaran ay maging isang karaniwang langgam, at hindi lang basta langgam, kundi isang sterile na langgam na walang silbi. Sa isang iglap ng kanyang daliri, pinisil niya ang katang-isip na maliit na langgam sa kanyang daliri, pero kung makikipagtulungan siya sa misyon, gagawin siyang isang bubuyog sa kanyang susunod na buhay. Magiging isang worker bee pa rin siya, pero hindi na siya mamumuhay sa madilim na kuweba. Ang buhay ng isang langgam ay mag-isa at walang pag-asa sa dilim. Bilang isang bubuyog, maaari niyang makita ang araw, ang mga bulaklak at makaramdam ng kaunting kasiyahan. Tinanong ng ating pangunahing tauhan kung maaari na lang siyang muling maging tao. Sabi niya na wala siyang pakialam kung ibig sabihin nito ay pareho pa rin siyang kawawang kapalaran tulad dati. Tumawa si Amile at sinabing hindi sapat ang kabutihan ng kanyang mga ninuno para yun. Nagpapatuloy ang dalawa sa kanilang kakaibang pag-uusap sa gitna ng malaking aklatan na iyon. Bigla namang nagalit ang Diyosa at sumigaw na wala siyang karapatang humingi ng kahit ano. Sa nanginginig na kamay, sinabi ng ating binata na malinaw niyang naintindihan ang mensahe niya. Kaya, sa kakulangan ng pagpipilian, itinaas ng ating bayani ang kamay niya at pumayag sa misyon. Pagkatapos ay naghanda na ang Diyosa na tuluyang ibigay sa kanya ang kanyang bagong kapangyarihan bilang isang bayani. Nagsisimula siyang lumutang sa hangin habang ang asul na enerhiya ay ganap na pumapaligid sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagiging anino na may pulang mga mata at sinasabi niya sa kanya na tanggapin ang kanyang kapangyarihan. Pinapaloob siya ng enerhiya at nagsisimula siyang umiyak sa sakit. Nakahiga sa sahig, inirereklamo niya na hindi siya nito binalaan na magiging sobrang sakit ang proseso. Nagtataka siya kung naisip niya. Hindi niya kailangang paalalahanan siya tungkol sa sakit. Nababagot, ngumiti si Amile at tanong kung tapos na ba ang proseso. Pagkatapos ay itinuturo niya ang isang portal at sinabing magmadali na ang ating bayani at pumunta. Nakaupo sa upuan, iba ang itsura ng ating binata, may madilim na aura na bumabalot sa kanya. Tumayo siya at sinabing sa wakas ay naisip niya ang isang malaking katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Ang kanyang malungkot na buhay ay hindi resulta ng kakulangan niya sa pagsisikap. Tiyak niyang ipinagkatiwala ang kanyang kapalaran sa mga bagay tulad ng mga patakaran at paghuhusga ng iba na may matinding ekspresyon. Nagpapasalamat siya sa Diyosa sa pagpapalalim sa kanyang pag-unawa. Para talunin ang demonyong hari at baguhin ang kanyang buhay, hindi gagana ang karaniwang paraan. Naiinis si Amile sa kanyang sinasabi at tinanong kung siya ay ganap ng baliw. Bigla niyang kinuha ang bote at tinamaan ng Diyosa sa ulo nito.
Nakatayo siya habang si Amile ay bumagsak sa lupa, tuluyang nabigla sa tama. Hindi siya makapaniwala na tinamaan siya sa ulo gamit ang bote ng alak at lalong naging galit siya, iniisip na isang karaniwang tao tulad niya ang gumawa nito sa kanya. Napapalibutan ng kulay lila na aura, sinasabi niyang gagawin siyang uod at hindi ito basta uod, kundi isang ganap at walang silbing uod. Sa galit na mukha, sumigaw at bumaba siya gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Sabi ng mga Diyosa na gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na nakabaon sa basura, ngunit nagsisimula ng bumaba ang likido mula sa basag na bote sa kanyang ulo. Pagkatapos ay ibinuhos ng ating bayani ang natitirang nakakapagparalising na potion sa bumagsak na Diyosa. Nakahiga sa sahig, napagtanto ng Diyosa na pinipigil siya ng likido ng isang buong minuto. Sinasabi ng ating bayani na ang galit niyang mukha ay pareho ng nakikita niya sa salamin. Iniisip ng Diyosa na kailangan lang niyang magtiis ng isang minuto para makamit ang kanyang paghihiganti. Gayunpaman, marahas niyang hinawakan ng mukha niya at walang awa, sa kanya isinubo ang natitirang bahagi ng botelya para pilitin siyang inumin lahat. Sabi niya na pinili ka niya kasi akala niya madali kitang manipulahin, pero pinapaalalahanan siya ng ating pangunahing tauhan na hindi niya bibigyan ng pagkakataon na maghayganti. Sa matatag na tingin, ipinapakita niya na nakapagtakda na siya ng desisyon, at ang desisyong iyon ay hindi na siya muling susunod sa plano ng iba. Upang mapanatili ang kanyang pasya, pinipilit niya ang Diyosa na uminom pa ng higit pang potion. Pagkatapos, paalam na siya sa kanyang dating masipag at masunereng sarili magpakailan paman, at buong lakas niyang binasag ang ulo ng Diyosa gamit ang walang laman na bote. Pulang-pula ang kanyang mga kamay habang iniisip ang kanyang nagawang, at sa sobrang gulat, bigla siyang nasuka sa sahig. Hindi siya makapaniwala na isang walang kwentang tulad niya ay nagawang talunin ng isang Diyosa, at ngayon nakayanan niyang talunin ng isang Diyos, wala nang matakot sa kanya. Dahil ang tadhana niya ay maging isang uod, wala na siyang dapat katakutin. Sa bagong determinasyon, nangakong lulupigin niya ang demonyo pagkatapos niyon, mamumuhay siya ng mas masigla kaysa kanino man na may nakangiting parang Cheshire Cat. Iniisip niya kung paano siya magiging pinakamataas at magiging bagong demonyong hari mismo. Samantala, nagpanik ang mga aklat sa library dahil sa pagkamatay ng Dimensional Manager. Nababahala ang mahiwagang aklat dahil walang plano sa emergency para dito. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa kabisera ng kaharian, ang Oberville. Isang buwan ang lumipas sa isang malaking hall, nangakong maglilingkod ang ating bayani sa damang hari hanggang sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, sinasabi ng reyna ng demonyo na wala pa siyang binibigay na misyon sa kanya. Lubos na nalilito si Soma sa sagot at nagbigay ng pagbati ng hindi nauunawaan. Sinasabi ng iba pang mga demonyo na mas mababa pa ang kanyang posisyon kaysa sa doorman. Upang mas maintindihan ang kwento, babalik tayo isang buwan sa kampo ng mga demonyo. Doon, tinatrito ang ating pangunahing tauhan na parang aso at pinipilit na tumalon sa mga apoy na singsing. Ino ng demonyo na siya mula ngayon, sabi ng katulong habang hinihila siya gamit ang tali. Nakahiga sa lupa, tinatanong ng ating binata kung hindi niya alam kung ano ang metaphor, ngunit ipinaliwanag ng Blondie na matagal nang ipinagbawal ng kaharian ang mga malabong pahayag. Pagkatapos, sinabihan niya siyang tumayo dahil ang susunod na pagsasanay ay ang pagdila. Bigla namang lumitaw ang ating bayani, nakabibinging nililinis ang hita ng assistant. Naiinis sa kanyang piniling lugar, pinagsasampal niya siya ng buong lakas. Kaya't natamba ang ating pangunahing tauhan sa lupa matapos tamaan ng blonde, nakahiga sa damuhan. Naalala niya na sumuko siya upang mailigtas ang mga tao. Bumabalik sa kanyang isipan ang larawan ng batang lalaki na nag-aalala para sa Diyosa. Sinasabi niya sa sarili na gusto lang niyang magmukhang astig, at bilang gantimpala sa kanyang pagsasanay, nakakatanggap siya ng bola na puno ng mga cubes ng karne. Sabi ng katulong na hindi ito pagkain ng aso, kundi dilata para sa mga opisyal. Nakahiga sa lupa, nakikinig ang ating bayani sa mga payo niya para sa kanya. Pinapayuhan siya nitong sundin ang utos ng Demon King para magkaroon ng pagkakataon. Nakatingin sa pagkain, napagtanto ng ating binata na wala siyang masyadong pagpipilian kundi sumunod. Mula noon, mas maaga siyang nagigising kaysa sa kahit anong militar na aso sa hukbo. Nagsisilbi pa siyang bantay habang ang assistant ay umaawit upang tiyaking walang kalaban. Tulad ng isang tunay na aso, buong puso siyang nagsasanay araw-araw. Sobrang dami ng kanyang training na para na siyang totoong aso, dumidikit pa sa poste. Bilang resulta, nakuha niya ang karangalan na magbantay sa tolda ng demonyong hari sa gabi. Ang ebolusyon ng tao ay tumagal ng 4.5 milyon taon. Ang ebolusyon ni Soma mula sa isang aso hanggang sa isang kapitan ay umabot lang ng 45 araw. Sa kasalukuyan, tinatanong ng mga demonyo ang desisyon ng kanilang mahal na reyna. Ipinaliwanag ng katulong na nais ng reyna na may neutral na tao na humawak sa mga panloob na usapin. Sa isang kumpiyansang ngiti, naghahanda ang ating pangunahing tauhan para sa kanyang bagong misyon. Nagsimula na siyang maglakad sa mga kalye ng lungsod suot ang kanyang bagong uniforme.
Ngunit napagtanto niya na kung masyadong siyang mapapansin, maaari siyang maging target at ang mas masahol pa, wala siyang natanggap na instruksyon mula sa demonyong hari kung ano ang gagawin. Nababahala ang ating bayani dahil pareho lang ng nakaraan niya ang sitwasyon pero ayaw niyang bumalik sa pagiging talunan at sinubukan niyang palakasin ang loob niya. Pagkatapos ay nagpasya siyang isantabi ang kanyang mga pagkiling at harapin ang sitwasyon ng buong tapang. Pagdating sa kanyang bagong opisina, pinindot niya ang bell. Bumubukas ang pinto at sinalubong siya ng dalawang magagandang engkanto na nakangiti at nakabukas ang mga braso. Naging pula ang mukha ng ating binata at naiinis sa mainit nilang pagtanggap. Isa sa kanila ang humawak sa kanyang kamay at niyayaya siyang pumasok. Naglalakad siya sa pasilyo, iniisip na ito ang unang beses na humawak siya ng kamay ng isang babae, at sa kanyang isipan, nagsisimula na niyang i-imagine kung anong pangalan ang ibibigay niya sa kanilang anak. Humihingi ang isa pang elf na pumirma siya ng mga dokumento para gawing opisyal ang kanyang posisyon. Lubos na nagkakamali ang ating bayani at pumayag na pakasalan siya agad. Sila ay nagsimulang maglakad palayo sa kanya ng mabilis, hindi maintindihan ang anumang nangyayari. Sabi ng maputi, ngayon na siya ang kapitan, maaari na siyang mamatay ng payapa. Biglang lumilitaw ang ating pangunahing tauhan sa isang lugar ng parusahan. Nagtatangka pa siyang magbiro tungkol sa yaman para mapawi ang tensyon, ngunit sinabihan siya ng mga guard na tumahimik dahil napakaseryoso ng sitwasyon. Ipinaliliwanag ng elf na palaging panghuli ang kanilang grupo bawat taon. Nakaluhod sa sahig si Vice Kapitan Haman, umiiyak at nananawagan para sa kanyang buhay. Si Merit ay nakatali sa isang napakakakaibang paraan sa gitna ng lahat at pati ang mascot ng squad, isang panda, ay kasama rin sa listahan. At sa wakas, si Soma, ang ating bayani, nakaka-rating lang at halos mapapako na sa parusahan. Pagkatapos, malakas na sumigaw ang elf na lahat doon ay hinatulan, at sa pinakamasama pa, nahulog ang wig niya sa gitna ng kanyang pagsasalita. Ang ating bayani ay nagpapanik nang makita na umabot na sa sukdulan ng pang-aapi sa trabaho. Sa kanyang muling pagbalik ng perma, naglalagay ang elf ng kakaibang pandikit sa ulo niya para ayusin ito, at matapos ayusin ang buhok niya, ipinakikilala niya ang sarili bilang si Griffon mula sa purong angka ng mga elf na may dugo. Sasabihin niya na siya ang gagawa ng katapusan sa ating bayani na nakatali. Gayunpaman, bumabalik ang kwento sa nakaraan sandali at nakikita natin si Marina paalala kay Soma tungkol kay Griffon. Sinasabi rin niya na mag-ingat sa tali habang naglalakad siya ng mga aso. Ipinaliwanag ng babae na gusto ni Griffon ang posisyon ng direktor, kaya siya ang hinahanap niya. Kaya tiyak na magiging target ang ating pangunahing tauhan para sa elf. Tinanong niya tuloy kung anong plano ang nasa isip ng kanyang kalyadong si Marie. Ngumingiti ng may kumpiyansa, sinasabi ng maputing buhok na mayroon siyang dalawang magagandang plano. Ang unang opsyon ay isang direktang pag-atake at hindi masyadong interesado si Soma sa ideya na iyon. Pati tinutukso niya ang pangalang Griffon, nagtatanong kung ito ba ay isang uri ng pangalan ng alagang hayop, at nagpapatuloy, sinasabi na tanging mga magsasaka lang ang interesado sa usapang lahi at purong dugo. Isa sa mga gwardya ay nagalit at sinabing tumahimik siya, ipinagtatanggol ang kanyang Panginoon. Pagkatapos ay naalala ng ating bayani na siya ay hinubog ng Diyosa noong nakaraang buhay niya, at dumaan din siya sa napakahigpit na pagsasanay bilang isang militar na aso. Kaya nga hindi niya alam kung gaano na siya kalakas matapos ang lahat ng iyon. Nakikita ang kanyang aura, natuwa ang kanyang mga kasama, akala nilang ligtas na sila. Sa kabilang banda, ganap na natatakot ang mga kalaban sa sobrang lakas. Nakakadena ang mga kamay, tanong niya kung talaga bang sa tingin nila kaya siyang patayin, at saka, sa pamamagitan ng lakas, pinuksa ng ating bayani ang mga nakakadena sa isang iglap. Nakalaya mula sa mga tanikala, nilalakad ng ating bayani ng buong bilis papunta sa isa sa mga gwardya. Nagsishoot sila, pero naiiwasan ng ating batang lalaki ang bala sa sobrang bilis. Sa isang kisap mata, nasa ibabaw niya ang kalaban at may tumpak na sipak, at sa ganong paraan, madaling natalo ang unang gwardya, nakahiga na walang laban. Nakabibinging labis ang ibang mga sundalo sa lakas ng ating bayani. Nakahiga sa lupa, kinuha ng ating bayani ang baril mula sa isang nakatulog na sundalo, at gamit ang armas, ginamit niya ito upang depensahan ang sarili mula sa isa pang guard. Pagkatapos, itinuro niya ang sandata sa kalaban at pinutukan ito ng walang pag-aalinlangan. Sa isang perpektong tira, tuluyang napabagsak ang unang gun. Samantala, sumisigaw ang iba pang guard at sinasabi sa kanya na huwag gagalaw o kakagatin niya. Gayunpaman, hindi siya pinapansin ng batang lalaki at tinamaan ng pangalawa gamit ang buto ng baril, kaya isang tauhan pa ng alpha ang napaatras sa lupa, hindi na makakilos. Nang makita ang eksena, sigaw ni Griffon na pawang walang laman ang baril. Pagkatapos ay itinapon ng ating bayani ang rifle na parang sibat sa huling nakatayo na gwardya. Sobrang lakas ng tapon na nagdulot ng hukay sa lupa at natalo ang ikatlo. Ngayon na natalo na ang lahat, tanging ang ating bayani at si Griffon na lang ang natitira. Sa nanginginig na kamay, binunot ng elf ang kanyang baril at pinaputok ng walang pag-aatubili, ngunit nagsuot ang ating binata ng salamin at pinahinto ang bala sa ere.
May isang kidlat ng liwanag habang sumabog ang bala sa ere nang hindi siya tinamaan at gamit ang kanyang astig na salamin, naiiwasan niya ang baril na pinaputok. Ang ating bayani ay nakatingin kay Griffin nang may paghamak matapos ang kanyang tagumpay. Sa isang simpleng galaw, ipinapakita niya na ang mayabang na elf ay walang laban sa kanya. Nang makita ang kanyang lakas, lahat ng sundalo ay yumuko at tinatawag siyang Ginoo. Ang dalawang duwende na tumanggap sa kanya ay ngayon nakatingin sa kanya ng may mga puso sa kanilang mga mata. Naglulugod ang kanyang mga kasamahan sa grupo dahil kamangha-mangha ang bagong kapitan. Pati ang mga kalaban ay nagbago ng panig at nangakong tapat kay makapangyarihang Soma. Tapos ay nagtawanan ng baliw ang ating bayani at sinabing tumahimik na kayong lahat. Isang grupo pa ng mga kalaban ang nanunood mula sa malayo, iniisip na nawawala na siya sa katinoan, ngunit bumabalik ang eksena sa sinabi niya na kung gagamit sila ng dahas, hindi siya magpapakita ng awa dahil ang awa ay hindi kasama sa laban na iyon. Pagkatapos ay isang sundalo ang tuluyang umatake sa kanya ng buong lakas, ngunit naiwasan niya ang atake at nagrereklamo tungkol sa pagsasayang ng enerhiya sa wala. Pagkatapos ay dumulas siya sa lupa at umabante ng sobrang bilis. Sa isang suntok lang, tinamaan niya ng diretso sa tiyan ng sundalo. Sobrang lakas ng suntok kaya naputikan ng dugo ang kalaban sa lugar na iyon. Pagkatapos, niyayakap niya ang baril at ginamit ito para saktan ang mukha ng lalaki. Sa isang malakas na sipa, pinapalayas niya ang sundalo ng walang kahirap-hirap. Lumulipad ang lalaki pagkatapos ng suntok na iyon, at lahat ng ito ay salungat sa unang reaksyon ng kanyang grupo na akala nilang mahina siya. Kahit nanalo na siya, sinasabi niyang nabigo ang plano, at baligtad, inanunsyo niyang magsisimula na ang plano B. Ngunit bigla na lang, itinulak palayo ang ating bayani na para bang natalo na siya. Lubos na naguguluhan si Griffin sa hindi inaasahang pangyayari. Di nagtagal, nagsimula siyang tumawa ng hysterical, akala niyang nanalo na sa laban. Nakahiga sa lupa, naririnig ng ating pangunahing tauhan na tanungin ng elf kung iyon lang ang lakas na mayroon siya. Dalang ang baril, sinasabi ni Griffin na tuturuan niya ang ating batang lalaki ng leksyon. Sinabihan niya si Soma na yumuko at umamoy aso para mailigtas ang kanyang buhay. Sa ganitong paraan, mawawala magpakailan pa man ang kanyang promosyon bilang direktor ng departamento. Nakikita ang eksena, sumisigaw si Hammond na walang kahihiyan ang aminin ng pagkatalo sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, ipinaliwanag ng ating bayani na naging aso siya para hindi na kailangang maging ganoon ng iba. Hindi maintindihan ni Griffin at ang kanyang mga tauhan kung bakit siya sobrang kampante. Ang ating pangunahing tauhan ay nananatiling nakahiga sa lupa na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Samantala, sa kwarto ni Marie, mahimbing siyang natutulog kasama ang kanyang mga aso. Biglang nagising ang lahat ng aso at mabilis na tumakbo. Sobrang lakas ng takbuhan kaya natulak nila ang maputing babae mula sa kama. Parang mga bulag, tumatakbo ang mga aso sa mga kalye ng lungsod ng walang tigil. Tumatakbo sila ng sobrang bilis papunta sa ating bayani na nasa panganib. Natatakot si Griffin na nakahiga pa rin ang ating batang lalaki at nararamdaman niyang may mali. At saka, isang napakalaking pagsabog ng alikabok at lakas ang naganap sa harap nila. Sobrang lakas ng tama kaya natanggal ang perukang elf at naipakita ang kanyang makintab na kalbong ulo. Lubhang natatakot, tinitingnan niya ang usok at nagtatanong kung sino ang mga lalaking iyon. Mula sa usok, lumalabas ang mga paboritong aso ng Demon King. Ito ang dahilan kung bakit kalbo at nabigla si Griffin, nagtatanong kung paano niya nakokontrol ang mga aso. Ipinaliwanag ng ating bayani na tinuring siyang aso ng militar hanggang sa maupo siya sa posisyon, at nang may ngiti, tinatanong niya kung ano ang kasalanan sa pagsakit sa aso ng haring demonyo. Pagkatapos, isang aso ang sumugod ng buong bilis sa isang sundalo. Bukod pa rito, walang awa ring nilalapitan ng Rottweiler ang isa pang kawatan, at pati ang maliit na pug ay nilalabanan si Griffin mula sa likod ng buong galit nito. Sa huli, nilamon ng dambuhalang aso ang ulo ng nakaluhod na elf ng isang higop. Pero sinubukan pa rin ni Griffin na ipaliwanag na ang paggamit sa ari-arian ng hari ay isang krimen. Gayunpaman, sinasabi ng ating binata sa isa sa mga elf na tingnan ng mabuti ang pirma sa papel. Nang makita nila ang dokumento, nagpanik sila dahil hindi iyon ang tunay niyang pangalan. Ibinunyag ni Soma na iyon ang pangalan na ibibigay niya sa kanyang magiging anak. Nang marinig ito, ang blonding elf ay nalulumbay dahil nawala ang pagkakataon niyang magmahal. Habang pinapalakas siya ng kaibigan niya, sinasabi ng ating bayani na siya rin ay single at umaalis. Nauunawaan niyang talo na siya, ginagamit ni Griffin ang kanyang karanasan sa pagsuko upang baguhin ang taktika. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kanyang mukha mula sa puot patungo sa isang bagong ekspresyon. Pagkatapos ay pinilit niya ang isang desperadong nakangiti na parang alipin para sa ating bayani. Hubad sa laway ng aso, sinasabi niya na lahat iyon ay isang biro lang na pagtanggap. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Soma na ipinagbawal ng kaharian ang malabong mga ekspresyon at kung sinabi nitong alisin, ibig sabihin yun. Sa malamig na tingin, kinuha ng ating bayani ang baril ni Griffin at itinuro ito sa kanyang sarili. Inilalagay niya ito sa kanyang ulo ng walang takot at saka sumisigaw ang ating pangunahing tauhan na barilin na lang ng elf.
Pagkatapos, lumilipat ang eksena sa nakaraan ni Griffin na medyo magulo. Kahit na galing siya sa isang marangal na pamilya, sinasabi ng mga tao na walang silbi siya, at dahil sobrang spoiled niya, naniniwala ang lahat na nakataya ang kinabukasan ng mga duwende sa paligsahan ng pag-ukit. Sobrang bobo niya na nasuntok niya pa ang sariling katulong. Para patunayan ang kanyang halaga, sumali siya sa grupo ng mga bayani na pinangunahan ni Helga. Sobrang tiwala sa sarili, sinubukan niyang gawing alipin ang mandirigma, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil naniniwala siyang matatalo niya ang Demon King at mapapangasawa si Helga na maganda. Gayunpaman, pinunit niya ang kanyang liham ng pag-ibig at tinawanan siya sa harap ng lahat, kaya't labis na nasaktan, iniwan siya ng mandirigma. Walang mapuntahan, sinubukan niyang kunin si Helga gamit ang kapangyarihan ng Demon King, ngunit sa huli, kusang loob siyang nagsuko at nakiusap para sa kanyang buhay. Walang pakinabang ang reyna ng demonyo sa pagtanggap ng kanyang pagsuko, kaya sinubukan niyang magpasikat sa reyna, sinabing siya ay hindi matitinag. Bilang parusa, ibinuhos ang mainit na likido sa kanyang ulo ng walang awa, at iniwan siya ng reyna ng demonyo sa lupa, hindi man lang siya pinansin. Nakatulog sa kahihiyan, sinubukan niya ang isang huling taktika upang mabago ang takbo ng laban. Kaya't nangako siya ng walang dugo na pagsuko ng kastilyo sa Demon King, ngunit hindi niya inaasahan na magpapasuko sina ating bayani at Helga na may puting bandila. Biglang lumitaw ang hari ng demonyo at itinulak siya sa lupa, sinabing nakaharang siya. Sa isang alaala, nakikita natin na niloko niya ang hari para makuha ang kanyang kasalukuyang posisyon. Kaya siya umiiyak, sinasabi na hindi patas na si Soma lang ang nakakatanggap ng pabor ng hari. Kaya't siya ay nagpapalabas ng napakalakas na enerhiya dahil sa pagturing sa kanya bilang basura. Ngayon, ngumingiti ang ating bayani na nauunawaan na garantisado ang kanyang tagumpay. Bumabalik ang kwento sa nakaraan at nakikita natin si Marie na nagpapaliwanag na mayroon siyang dalawang plano para sa sitwasyon. Ang unang plano ay ang direktang at harapang pag-atake sa mga kalaban. Gayunpaman, tinatanggihan ng batang lalaki ang pareho at sinasabi niyang kailangan niyang magpakitang mayabang dahil tanging sa ganitong paraan niya mapananatili ang imahe bilang isang pinagkakatiwalaang tao ng hari. Sa kasalukuyan, napapalibutan si Grayfa ng isang asul na aura ng kapangyarihan. Napakalakas ng enerhiyang ito na halos hindi makahinga ang ating bayani sa kanyang tabi. Samantala, ang mga aso ng haring demonyo ay sumasalakay sa mga goons ng elf. Nangangatog si Grayfan dahil alam niyang maaari siyang matalo, ngunit hindi sila umatake dahil sa takot. Tinanong ng ating pangunahing tauhan kung may nakapagsabi na ba sa kanya ng isang bagay, at may mapanuyang mukha, sinabing pangit si Grayfan kahit may buhok o wala. Nabigla ang mga elf dahil pinagtawanan niya ang pinaka-pinagkakatiwalaang bahagi ng Panginoon. Kahit ang mga goons na nilalabanan ay sumisigaw kay Grayfan na tapusin na ang ating bayani. Nakakagat ang ngipin, nangakong hindi niya kailanman pagpapatawarin ang karumal-dumal na ito. Biglang pumasok sa isip niya at napagtanto ni Grayfan ng isang napakahalagang bagay. Nagtataka siya kung sadyang pinakita ng ating bayani ang kahinaan niya at ang pagtanggap ng suntok sa harap ng lahat ay para ipakita nilang tanga siya. Sa likod niya, nakikita ng elf ang anino mismo ng Demon King na sumusuporta sa kanya. Pagkatapos, ipinapakita ng ating pangunahing tauhan ang kanyang mas madilim na panig sa kalaban. Naiintindihan ni Grayfan na ang kanyang sandata ay hindi lakas, kundi ang suporta ng hari. Ngumingitik, humuhugot ang ating bayani ng dalawang kutsilyo at naghahanda sa huling suntok. Sa isang iglap, nilampasan niya ang elf at inatake siya gamit ang kanyang matutulis na blades, at sa isang kisap mata, tuluyang natanggal ang buhok ni Grayfan, iniwang balbas at walang buhok. Isa sa mga goon ang sigaw sa gulat nang mawala ang lahat ng buhok ng kanilang Panginoon. Sinasabi ni Soma na naitama niya ang kanyang pagmamataas sa ngalan ng Demon King at ng kanyang mga buwis. May sugat sa labi, naiintindihan ni Grayfan ang mensahe ng ating pangunahing tauhan at hindi na matiis ang kahihiyan, pinili niyang wakasan ang kanyang sariling buhay doon mismo. Tinitingnan lang ng ating bayani ang eksena at sinasabi na ang tanawin ay kamangha-mangha. Ngayon naniniwala na ang lahat na siya ang aso ng hari at ang kanyang kayabangan ang kanyang proteksyon. Biglang bumukas ang isang madilim na portal sa langit na may boses na nagsabing, nakita na kita. Isang dambuhalang mata ang lumitaw at nagsabing napatay nito ang isang Diyos at ngayon ay hinahanap ang insekto. Sinasabi lang ng batang lalaki na tapos na ang seremonya ng panunumpa at chill lang. Lumilipat ang eksena sa isang puting buhok na lalaki na nakapagpatumba ng ilang kalaban. Naguguluhan, naiintriga ang ating bayani kung bakit walang kumikilos sa paligid niya. Pati ang pag ng grupo ay nakapako na rin sa oras. Napagtanto niya na hindi rin siya makagalaw at nagpanik dahil sa kirot sa ilong niya. Biglang lumitaw ang dambuhalang mata at sinabing natagpuan nito ang insekto na pumatay sa Diyosa. Pagkatapos ay sumigaw ang nilalang ng pangalan ni Soma at sinabing hindi siya mamumuhay ng payapa pagkatapos ng ginawa niya. Ang aklat ay nagrereklamo tungkol sa sobrang oras na kinailangan nitong magtrabaho para linisin ang gulo ng ating bayani. Patuloy nitong binibintang, sinasabing mayroon pa siyang madilim na bilog sa ilalim ng mata dahil sa sobrang pagtatrabaho. Biglang bumaba ang mga ulap sa langit na parang baha na bomb alot sa lungsod.
Ang eksena ay kahawig ng ulap na kuta, kung saan dating naninirahan ng Diyos ang si Omael. Naramdaman ng ating bayani ang panganib at nagtatanong kung siya ba ang hinahabol ng baliw na libro. Walang paraan para makaligtas, nahuli siya ng mga ulap at nakabitin ng nakalutang ng baligtad. Isang web ng pulang enerhiya ang bumabalot sa kanya ng buong buo sa ere, walang pagkakataong makalabas. Biglang lumitaw ang reyna ng demonyo mula sa kawalan at binasag ang paralisis ng ating bayani. Pagkatapos ay ipinakita ng reyna na ang pangalan ng aklat ay Antiphon at nagpapasalamat ito sa gantimpala. At si Typhon ay nagulat na kahit ang paralisis ng oras ay hindi umepekto sa kampyon na nagkaisa sa mundo. Dalang ang kanyang espada, tinatanong niya kung bakit hindi niya maramdaman ang presensya ni Omael. Ang ating bayani ay naaalala ang boses na iyon at nakikilala ang maingay na libro mula sa kuta ng ulap. Soma ay nagulat at nagtataka kung ang pangalan ng Demon Queen ay Antiphon. Ngumiti ang reyna habang nakaturo sa mga ulap at tanong kung plano rin ba ni Antiphon na atakihin siya, sabi niya. Sinasabi niya na binabaliwala ng aklat ang kanyang banal na kapangyarihan. Sa isang hampas ng kanyang espada, inilalabas ng demo niyang reyna ang isang asul na enerhiya. Agad pagkatapos, pinuputol niya ang enerhiyang web na nagkakabit sa ating bayani sa hangin. At nakangiti, tinanong niya si Antiphon kung iyon lang ang kanyang lakas. Pagkatapos, pinagsasampal niya ang ating binata ng ilang beses upang tuluyang gisingin. Nakatataas sa kalangitan, hinarap ng reyna ang kanyang kalaban ng diretso. Bigla, ilang sinag ng madilim na enerhiya ang ipinaputok papunta sa kanya. Pagkatapos, inilulunsad ni Antiphon ang kanyang pinakamakapangyarihang atake laban sa reyna ng demonyo. Ngunit, pinipigilan lang niya ang suntok gamit ang kanyang kamay na walang suot na sandata na para bang wala lang. At saka siya ay sumugod muli gamit ang isang pagsabog ng asul na enerhiya. Niyuyurakan ni Antiphon ang kanyang hindi magyabang sa maliit niyang tagumpay. Ang mga ulap ay naging madilim at napuno ng pulang kidlat, naghahanda para sa isang atake. Pagkatapos ay sumigaw ang reyna ng demonyo at tinawag ang lakas ng kanyang mortal na kapangyarihan. Biglang bumuhos ang gintong liwanag sa lungsod at sa mga tao nito. Isang matinding ningning ang nagliliwanag sa langit at isang gintong korona ang nabuo. Pagkatapos ay lumutang ang korona sa ibabaw ng ulo ng reyna, pinapalakas ang kanyang kapangyarihan. Sa isang nakamamatay na atake, pinaputok niya ang isang sinag ng makukulay na enerhiya papunta sa aklat. Tinatamaan ng diretso ang Antiphon, pinapalipad ito sa kalangitan. May nakangiting panalo, tinitingnan ng demo niyang reyna ang resulta ng kanyang atake. Ang mata ng aklat ay tinamaan ng diretso ng enerhiya ng reyna demonyo. Ngunit, sinasabi nito na siya ay kasing hanggal ng lahat dahil ang tunay nitong katawan ay wala roon. Ang ating bayani ay nakatingin muli sa papalapit ng mga ulap na may nag-aalalang ekspresyon, nakalubog sa mga ito. Nagsisigaw siya na ang kanyang kamahalan ay nakararanas ng isang pag-atake sa bahay. Pagkatapos ay nagrereklamo siya na sinusubukan ng mga ulap na pasukin ang lahat ng kanyang butas. Wala nang tigil na sumisigaw ang ating binata para sa demo niyang reyna. Nagbago siya ng tono, sinasabi na ito ay isang nakawan. Napagtanto ng Demon Queen na determinado si Antiphon na tapusin siya. Kaya't bigla siyang bumaba mula sa langit na parang isang missile para atakihin ang kalaban ng buong lakas. Ang epekto ng kanyang suntok ay nagdulot ng isang dambuhalang pagsabog sa lupa ng lungsod. Sa gitna ng crater, tumayo ang reyna, walang sugat at handa na para sa susunod na laban. Sa lupa, nagpapasalamat ang ating bayani kay Haring Mahal sa pagpapanatili ng kanyang kabutihan. Pagkatapos, humarap ang reyna sa isang kakaibang enerhiya na bumubuo sa langit sa kanilang itaas. Sa seryosong tingin, naghahanda siyang gamitin ang kanyang Gaia Force. Lumalabas ang isang malaking pintuan na tinatawag na Gate of Hades at nagsisimula itong magbukas. Mula sa loob, unti-unting lumalabas ang nakakatakot na mga buto-buto na kamay. Di nagtagal, isang kalansay na may kumikislap na asul na mata ang sumilip sa bitak. At kaya, dalawang dambuhalang kalansay na may asul na apoy ang lumitaw mula sa malaking pinto. Tinawag ng reyna ang kanyang pinakamalakas na alipin, ang makapangyarihang bungo na Seraphim. Samantala, hinuhulog ng ating bayani ang kanyang sarili sa lupa at nagpa siya na laruin. Ang mga kamay ng dambuhalang kalansay ay umatake sa mga ulap ni Antiphon at sa isang pisil lang, winawasak nito ang mga ulap na para bang wala lang. Sa wakas naintindihan ni Antiphon kung ano ang nangyayari sa gitna ng gulo na ito. Kaya't pinupuri nito ang reyna sa pag-iisa ng mundo at sa pagkakaroon ng kapangyarihan ng mortal at Gaia. Sa isang alaala, naalala ni Antiphon na mali ang paghuhusga ni Amal sa demo niyang reyna at dahil dito, natalo ng napakasama si Helga, ang mandirigmang si Helga. Sa kasalukuyan, nasa loob ng isang asul na enerhiya na harang ang reyna ng demonyo. Tinanong niya kung tumakas si Antiphon sa dimensyon dahil sa kahihiyan at kung ito ang nag-utos na patayin si Soma na sumuko sa kanya. Pero sa tingin ni Antiphon, hindi alam ng reyna na ang ating bayani ang nakatalo kay Amal. Sa seryosong itsura, iniutos ng reyna kay Antiphon na muling maging kanyang alipin. Pagkatapos, ang kanyang dambuhalang kalansay ay naghahanda ng atakihin ng kalaban na libro ng buong lakas nito. Sa isang malakas na hangin, ito ay sumugod ng walang pag-aatubili papunta kay Antiphon. Ang tamaan ay Some Iris sa dimensional na harang at dinala ang aklat sa ibang lugar.
Biglang, nagpakita sila sa isang malaking puting kastilyo na lumulutang sa langit. Nalaman ni Antiphon na napilitan itong madala sa kuta sa ulap. Pagkatapos, naghahanda ang reyna ng demonyo para sa huling laban sa banal na lugar na iyon. May nakakalokong ngiti, sumisigaw siya na ito na ang katapusan. Gayunpaman, ipinapakita ni Antiphon na ang kuta ay isang ilusyon kung saan naninirahan ang mga Diyos. Ang mga ulap ng kastilyo ay nagsimulang maglaho sa libo-libong mga partikula sa hangin, at sa isang iglap, ang kahangahangang puting kastilyo ay biglang nawala sa kanilang harapan. Nakatingin ang reyna sa kanyang kalansay na alipin habang unti-unting nawawala ang ilusyon. Napagtanto ng reyna na hindi niya madaling magiging diyosa. Sinasabi ni Antiphon na naghihintay ito at nakakaramdam ang ating bayani ng kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Biglang nagsimulang mabasag ng tuluyan ang mata ng aklat sa kalangitan. Pagkatapos, sinabihan ng dambuhalang kalansay ang ating binata na mag-ingat at manatili sa likod para sa kaligtasan. Kaya't naalis ang paralisis ng oras at naisip ni Soma na makakagalaw na siya. Bumalik ang mga aso sa pag-atake sa mga elf at naisip ng ating bayani kung hindi nila nakita ang laban. Isa sa mga goons ay puno ng gasgas at nasa shock dahil sa pagbabalik ng mga aso. At biglang, brutal na natalo ang elf ng galit na mga aso. Ang ating bayani ay nakaupo sa gitna ng lahat ng natalong kalaban. Wala sa mga goons ng elf ang nakaligtas sa biglaang atake ng mga aso. Lumilitaw ang lalaking may puting buhok na nakita natin kanina, nakahandusay sa lupa na sugatan. Ipinaliwanag ng reyna na iyon ang pinsalang natanggap noong panahon ng paralisis. Biglang sumabog ang isang malakas na pagsabog at isang halimaw ang bumaba mula sa langit. Sabi ng matandang lalaki na ang paglapit sa level 50 ay para maging isang halimaw. Nakita ang panganib, desperadong sumisigaw ang ating bayani ng F1. Tumingin siya sa pagsabog at nagtatanong kung bakit hindi pa dumarating ang backup. Sinasabi ng lalaking may asul na buhok na dahil siya ay sobrang hina. Sa isang laban, nakikita natin ang isang tao na naihagis sa lupa sa isang suntok. Di nagtagal, isang boksingero ang tumama ng malakas na suntok sa kalaban, at sa huli, isang babae ang nagtapos ng laban gamit ang isang kamanghamanghang umiikot na sipa. Sa gitna ng kalituhan, lumilitaw ang isang kakaibang trio na nakapost ng kakaiba. Naiinis ang batang babae na may asul na buhok at sumisigaw na masyado silang mahina para tumulong. Samantala, sa isang lugar pa, isang babae ang nagsasanay ng husto sa ulan. Pagkatapos ay sigaw siya na magmadali at sumambulat na parang aso. Kaya't nagbigay galang ang ating pangunahing tauhan at tinanggap ang bagong utos mula sa kanyang pinuno. Pinupuno siya ng reyna ng demonyo, sinasabing siya ay isang mabuting aso. Pagkatapos, pinapante niya siya upang ayusin ang kalat sa bahay ni Assistant Mary. Natatakot ang batang lalaki at nag-iisip kung paano niya ipapaliwanag ang gulo. Sabi ng reyna na mag-imbento ng kahit anong dahilan, tulad ng isang kalamidad. Tinitingnan ng pinsala na pagtanto ng ating bayani na kailangan niyang mag-improvise. Biglang may isang maliit na puting nilalang na nagsusuka ng isang ilog ng asul na tubig mula sa kawalan, at ang lungsod ay inaatak ng libu-libong ganitong kakaibang maliliit na nilalang. Isang blondeng nakasuot ng kapa ang tinitingnan ng pinsala at nagtatanong kung ano ang nangyari. Isang lalaki ang nagpapaliwanag na yumuko siya para mag-sneeze at lahat ay bumagsak. Sa susunod na sandali, biglang bumagsak ang gusali sa mga piraso. Akala niya nagising na ang kanyang mga superpower, pero nagdududa ang batang babae na may kinalaman dito ang mga ito. Galit na galit ang lalaki at sigaw na hindi niya pwedeng maging sigurado iyon. Sa bubong, sinusuri niya na ang mga hiwa sa gusali ay ginawa ng isang espada at ang natitirang mana sa hangin ay may nakababahala na aura ng ilalim na mundo. Biglang naiinis ang maputing babae na nakaglases sa usapan at sinabing tumahimik na ang lahat. Ipinagmamalaki ng panda na kung hindi niya naipigil ang atake, mamamatay ang lahat dahil kinakain ng mga puting nilalang ang mga bangkay at binubulok ito bilang mga sustansya. At the end ng buong proseso, nagiging isang top una ng pataba para sa kalikasan sila. Pagkatapos ay niyakap ni Marie ang panda at nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas ng buhay ng lahat doon. Nanginginig at namumula ang malaking lalaki sa sobrang kilig sa pagmamay-ari ng blondeng babae sa kanyang tiyan. Ang batang babae na may asul na buhok ay nagpapaliwanag na hinihiling niya sa kanya na huwag siyang tigilan sa pag-aalaga, at nang may ngiti, sinasabi niya na naiintindihan niya ang mga lalaki at panda dahil dati siyang isang courtesan. Lumapit si Hammond at tinawag siya dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa Demon King. Pero sinistang sinasabi niya na tumigil na siya sa paggamit ng titulong iyon dahil wala na ang kaharian ng tao at seryosong pinapayuhan siya ni Marie na huwag lumapit sa kanya dahil isa siyang traidora. Malayo, si Soma ay nagtatrabaho sa isang napakawalang pasasalamat na gawain sa kanyang pansamantalang mesa. Nagbibigay siya ng thumbs up at sinasabi sa isang batang babae na ang kanyang ama ay pumanaw habang nililigtas ang hari. Maraming luha ang batang babae at niyayakap ang mga hita ng ina, lubos na nasira ang loob. Pagkatapos, marahang hinalikan ng ina ang ulo ng anak upang subukang aliwin siya. Ipinagpatuloy ng ating bayani ang kanyang kasinungalingan, sinabing napatay ang kanyang asawa habang nililigtas ang mga sibilyan.
Nanatiling tahimik ang blondeng babae at tila hindi masyadong naniniwala sa kanyang kwento, at siya ay buntis na nagpapalala at nagpapakomplikado pa sa buong sitwasyon. Inihahanda ng ating binata na ipagpatuloy ang kanyang makapangyarihang talumpati tungkol sa yumaong asawa. Biglang dumating ang isang babae at sinabing hindi ganoon ang ugali ng kanyang asawa, at sa seryosong tingin, ibinunyag ng ating bayani ang huling mensahe ng lalaki na bayaran ang kanyang utang sa bordel. Nanghihina ang babae, sumisigaw at tinatawag na basura ang ating bayani habang nakatakip ang mukha. Tumatayo siya ng galit at tinanong kung bakit niya sinabing ganyan, at nagpapatuloy na kahit trash ang asawa niya, karapat-dapat siyang malaman ang katotohanan. Tanging nakikinig lang ang ating binata ng tahimik na may hindi magiliw na ekspresyon. Biglang dumating si Maria at nagtatanong kung bakit siya nagpatuloy sa pagsisinungaling kahit na napalo na siya. Pagkatapos, inalok niya na siya na ang sisihin dahil siya ang kanyang nakatataas. Gayunpaman, nalilito ang blonde at hindi maintindihan ang ugali ng ating pangunahing tauhan. Nauupo siya sa kanyang mesa, at sa wakas ay nagsimula ng ipaliwanag ang dahilan ng kanyang mga ginawa, at sinabing ayaw niyang basta-basta baliwalain ang kanilang mga kamatayan gamit ang isang walang kwentang dahilan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa kanyang locker na puno ng graffiti mula sa kanyang mga kasamahan. Hinawakan ng ating bayani ang pulang pintura na nakalawit at vandalized na pader. Sa isang flashback, nakikita natin ang dalawang lalaki na tumatawa sa kanya habang kumakain mag-isa siya. Pinayuhan siya ni Hammond na magpasensya dahil lahat ay nababahala at bababa rin ng emosyon. Kilala siya bilang isang kuripot ngunit nagbago nang mawala ang kanyang pamilya. Pagkatapos, inalok ni Melito na imbestigahan at parusahan ang mga responsable sa pananakot. Siya ay isang misteryosong babae na may koneksyon sa distrito ng Red Light. Humanga ang ating bayani sa kanyang ugali at naisip na siya ay kamangha-mangha. Pagkatapos ay hawak niya ang uniforming may graffiti at iniisip ang sinabi ng kanyang mga bagong kaibigan. Sa matatag na mukha, sa wakas ay nagpa siya ang ating pangunahing tauhan at hinarap ang kanyang mga mananakot dahil hindi na siya tatanggap pa nito. Sa kantina, nagpapatuloy ang tawanan at pang-iinsulto ng dalawang bully sa ating bayani, ngunit biglang dumating ang ating batang lalaki at pinagsasapak ang isa sa kanila sa likod ng ulo. Ngumiti siya at sinabing nakakahawa ang kanilang tawa. Nagalit ang lalaki sa kanyang kawalang galang at tinawag siyang salot. Pagkatapos ay binabali niya ang kanyang damit at nagiging isang malakas na higanteng may mask ulo. Lahat sa paligid ay labis na nagulat sa biglaang pagbabago. Pagkatapos, sumugod ng buong bilis ang malakas na lalaki papunta sa ating pangunahing tauhan. Ngunit, hindi siya pinapansin ni Somo at nagsimula ng magnguso gamit ang kanyang daliri. Huminto ang lalaki sa kanyang atake at nagrereklamo tungkol sa paggamit niya ng sariling kamay para doon. Tinanong ng ating bayani si Melito kung ano ang parusa sa kanyang krimen. Nang marinig na papatayin ang kanyang pamilya, nagpanik ang malaking lalaki. Kaya't pinagsasakmalan siya ng malakas na sipa at tinanong kung siya ba yon. Nakahandusay, naninindigan ng lalaki na hindi siya ang may gawa ng graffiti sa locker. Pagkatapos ay itinuro ng ating pangunahing tauhan ang vandalized na locker at muling nagtatanong, umiiyak, sinasabi ng lalaki na hindi rin siya ang gumawa niyon. Pagkatapos ay tumingin ang ating bayani sa mga tao at hiniling na ituro ang salarin at sinimulan niyang batuhin ang lahat, tinatanong kung sino ang may sala. Pinapalo niya ng malakas ang isa sa mga lalaki para makakuha ng sagot. Di nagtagal, isang lalaking blonde ang nakatanggap din ng malakas na palo sa mukha ng walang awa, at kahit ang babae ay hindi nakaligtas sa suntok upang hanapin ang tunay na salarin. Bigla niyang itinuro ang kanyang kasamahan at sinabing siya ang salarin. Pagkatapos ay lumingon ang ating bayani at tinanong kung bakit siya ang inaakusahan. Sinasabi niya na ito ay dahil siya lang ang hindi pa nahahampas. Sumasang-ayon ang ating binata sa loika at hinampes ang huling sospek. Pagod na sa lahat ng palo, nagrereklamo siya na namamaga na ang kamay niya at iniisip niya na patas lang, ang pinakamahusay na gawin ay suntukin ng sabay-sabay ang lahat. Sinasabi ni Hammond na para lang makipag-away sa lahat ng walang dahilan, pero hindi pinapansin ng ating bayani siya at umuupo sa isang upuan para magbigay ng talumpati. Sinasabi niya na hindi mahalaga kung sino ang salarin dahil hindi pa rin siya kontento at papatawarin niya ang taong responsable sa biro kung magpapakilala sila ngayon. Pinapanood ni Melito ang eksena at naisip na isang kawili-wiling tao ang ating pangunahing tauhan. Ngumingiti ng baliw, iniisip ng ating bayani na mas agresibo siya, mas matatakot sila sa kanya. Pagkatapos ay napagtanto niyang hindi pa rin nagpakita si Griffin at nagtatanong kung nasaan siya. Sa malayo, nakahiga ang elf sa lupa na may kabute sa ilong. Isang lalaking may puting buhok na nagngangalang Astide ang ginagamit siyang parang golf tee, at gamit ang isang club, tinatamaan niya ang ulo ng kawawang tao ng walang awa. Sinasabi pa ni Astide na ang hina niya kasi hindi pa niya kayang hawakan ng bola. Humihingi naman ng elf ng awa kay Haring Estate, pero walang pakialam, tinapakan lang niya ang ulo nito gamit ang kanyang botes at tinanong kung pinapayagan bang gumalaw mag-isa ang isang golf tee. Nakahiga sa lupa, nakiusap si Griffin na tumigil si Lord Astide.
Ngunit, ang lalaking may puting buhok ay sumigaw lang ng bingo at nagtapon ng isang kabute. Biglang sumibol mula sa katawan ng elf ang ilang makukulay na kabute. Sabi ng nilalang na kabute, buhay lang siya dahil inalay niya ang punong ina ng mga elf. Di nagtagal, hinihiling ng dalawang elf na nakita natin kanina kay Ginoo Estate na magpahinga muna. Nagsisinungaling sila at hinihiling sa kanya na hanapin sa puso niya ang pagpapatawad kay Griffin at upang mapaniwala siya, sabi ng isa sa kanila na gagawin nila ang lahat para sa kanya. Pagkatapos ay binuksan ng elf ang kanyang blusa, ipinapakita na hindi siya nagbibiro sa kanyang alok. Ngumingiti ng pilyo, inuulit ni Astide ang tanong, nagtatanong kung gagawin nila ang anumang bagay. Pagkatapos ay niyayakap niya silang dalawa at tiniyak na tatanggapin niya ang anumang pabor mula sa kanila. Sabi ng Panginoon na papalitan nila siya ng kanilang mga katawan, ngunit pinaputol niya lang ang kanilang mga ulo ng walang awa. Sumigaw si Griffin sa kawalan ng pag-asa at umiiyak habang nasasaksihan ang nakakatakot na pangyayari. Tumitigil si Astide doon, hawak ang buhok ng isa sa mga natalong elf. Isang stained glass window ang nagpapaliwanag na ang mga demonyo ay may habang buhay ng mga duwende at teknolohiya ng mga duwende. Bukod pa rito, mayroon din silang pangangatawan ng mga hayop at ang mahika ng mga elementals. At sa huli, ang potensyal sa paglaki ng mga tao na ginagawang perpektong uri ng buhay. Ngumingitik, ipinapakita ni Astide na siya ang ikasampung anak na nilikha mismo ng reyna ng demonyo. Kaya sinasabi niya na kahit siya ay isang royal, ang mga elf ay walang iba kundi mga insekto sa kanya. Isa sa kanila ang nagsimulang tumawa, nararamdaman ang kanyang katawan na naging magaan at nagtatanong kung bakit siya buhay pa rin. Nakaluhod, nananawagan si Griffin na parusahan na lang siya sa halip ng kanyang mga kamag-anak. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pananalita, sinasabing sila lang ang natira niyang pamilya. Tinitingnan ni Astide ang eksena at tila naantig sa ugali ng elf. Bigla siyang napaiyak at sinabing hindi niya na kayang tiisin ang sitwasyon niya dahil kahit na siya ay isang kabiguan, hindi siya tinatanggihan ng kanyang pamilya dahil dito. At totoo, sinubukan pa nilang isakripisyo ang kanilang sarili upang protektahan siya mula sa lahat. Pagkatapos, nagpanik si Astide at nagtatanong kung bakit hindi rin siya naging isang King Fudge. Ipinapaliwanag ng kwento na ang mga King Fudge ay siyam na demonyong nilikha ng hari. Sila ay kilala bilang makapangyarihang mga demonyo ng unang henerasyon at sila ang lumikha ng siyam na hukbo gamit ang mga kontrata ng dugo na nagpasimula sa ikalawang henerasyon na nakipag-ugnayan naman sa ibang mga lahi at lumikha ng mas mahihinang ikatlong henerasyon. Gayunpaman, si Astide ay isang espesyal na kaso na nilikha pagkatapos ng pagkakaisa ng kontinente. Sa kabila nito, nagrereklamo siya na siya lang sa mga anak ang hindi naging King Fudge at sinasabi niya na ang mga kapatid niya ay mga kasangkapan lang na pinatay na nilikha ng kanyang ina. Sinasabi niya na siya ay ipinanganak upang itayo ang bagong kaharian at naisip ni Griffin na parang isang teleserye ito. Ngumingiti ng baliw, sabi ni Astide na siya ang paborito sa kanilang lahat. Pagkatapos ay nangako si Griffin na hahanapan ng paraan ng mga elf na siya ay mabago. Lumambat si Astide at tinanong kung bakit nakipag-away siya sa ating bayani, si Soma. Nakatulala ang elf at hindi makasagot sa tanong. Pagkatapos, sinasabi ng Panginoon na si Soma ay isang palaboy lang na walang gustong makasama sa kaharian. Pagkatapos, binubuhat ni Astide si Griffin sa leeg habang walang tigil ang iyak ng elf. Ngumiti ang Panginoon at sinabi na salamat sa kanya, naging problema niya ang reyna. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Griffin na gamitin ang ulo niya ng mas maingat sa susunod niyang buhay. Inilalabas ng demonyong Panginoon ang kanyang espada at naghahanda para sa huling suntok. Bigla, dalawang katulong ang lumitaw at nagsabing tapos na ang pagkumpuni ng gusali. Naiinis si Astide at sinabing nasa magandang bahagi siya at malapit nang tapusin ng elf. Pinag-iingat ng mga babae na maaapektuhan nito ang kanyang punto sa ambag sa kaharian. Sa kakulangan ng pagpipilian, pumayag siya at isinusuko muna ang kasiyahan. Biglang umikot ang ulo niya sa kakaibang paraan at pinakawalan niya mismo ang kanyang ulo gamit ang mga kamay niya sa galit. Sa kanyang mga kamay, nagiging isang maliit na kastilyo ang ulo. Malayo, kumakain sina Soma at ang kanyang grupo dahil natalo niya ang lahat. Biglang nayanig ang lupa at nagsimula ng umindayog ang buong restoran. Isang dambuhalang kamay ang lumitaw mula sa langit at naglagay ng bagong gusali kung saan dati ang lumang istruktura. Nabibigla ang ating bayani at nagtatanong kung ganun ka walang katapusan ng teknolohiya ng kaharian. Ipinaliwanag ni Hammond na ito ang kakayahan ni Lord Astide. Si Melito ay nagsabi na siya ang tagapagbigay ng benepisyo sa elf na Griffin. Nasisiyahan ng ating pangunahing tauhan at tuluyang nawawala ang kanyang gana. Sa likod, pinupuri ng lahat ang kapangyarihan ni Astide, tinatawag siyang kinabukasan ng kaharian. Tinatanggap ng Lord ang kanyang 145,220 puntos. Isa sa mga katulong ang nagbababala na hindi maayos ang pagkakabit ng ulo ng kanyang kapatid. Sinubukan ni Astide na ibalik ang ulo niya at sigaw siya sa sakit habang ginagawa ito. Nagreklamo siya na kahit ilang beses siyang mag-try, palagi siyang nasasaktan at sana hindi siya maging bobo. Tinitingnan ng mga serbidora ang modelo ng lungsod at nakikita nilang wala ng lugar para magtayo pa.
Nagpanik ang Panginoon nang madiskubre niyang wala nang pwedeng pagtayuan sa kabisera. Ipinaliwanag nila na kulang siya ng 10,000 puntos para maabot ang pinakamahina na Kingforged. Si Astide ay nagrereklamo na ang mga Kingforges ay nakakuha ng kanilang mga puntos noong panahon ng pananakop at dahil siya ay ipinanganak sa panahon ng kapayapaan, maaari lamang siyang magtayo ng mga lungsod. Naisip niya na kailangan niyang mag-ipon ng puntos ng dahan-dahan, isang kastilyo bawat pagkakataon. Nagpanik ang Panginoon sa pag-iisip kung gaano katagal yon aabutin. Pagkatapos ay sinubukan ng mga serbidora na pasayahin siya, sinasabing ang kinabukasan ay para sa kanya. Nakahiga sa sahig, napagtanto ni Griffin na si Astide ay isang batang naghahanap ng pagmamahal. Biglang lumapit ang Lord sa mukha ng elf na may kakaibang ekspresyon. Tinawag ni Griffin siyang Ginoo Astide, hindi maintindihan kung bakit siya sobrang lapit. Natuwa ang mga katulong sa eksena at nagkomento tungkol sa pagiging malapit ng dalawang lalaki. Sinabi ng duwende na hinahangaan niya ito tulad ng isang nakatatandang kapatid. Biglang lumalabas mula sa bibig ni Astide ang makulay na enerhiya at pumapasok sa bibig ng elf. Nagkomento ang mga dalaga tungkol sa palitan ng likido at sa mga larong pang-adulto. Di naglaon, natatakpan si Astide ng kakaibang dilaw na likido. Tinitingnan ni Griffin ang kalagayan ng Panginoon at naisip na maaari pa siyang mailigtas. Nakahiga sa sahig, idineklara ni Griffin ang kanyang pagmamahal, sinabing mahal niya si Lord Astide tulad ng isang ama. Pagkatapos, nagwala ang Panginoon at nagsimulang umiikot ng mariin sa deklarasyon ng elf. Ang kanyang pag-ikot ay nagdulot ng malaking pagsabog ng alikabok at lakas sa paligid. Biglang lumitaw si Griffin mula sa rebelde na may ganap na maskuladong katawan. Nagsasabi si Astide na hindi niya man lang magawang makisawsaw ng maayos. Samantala, nababalutan ng dalawa sa isang nakakadiring at kakaibang mumo. Sinabihan sila ng Panginoon na maging pataba kasama ang kanilang walang silbing pamilya. Biglang tumunog ang isang lumang telepono na nakapatong sa isang kabute. Sagot ng isang katulong at tinanong kung sino ang nasa kabilang linya. Sinasabi ni Astide na ayaw niyang makipagkita sa ngayon at sinabihan siyang paalisin ang bisita. Ipinaalam niya na ayaw pang makita ng kanyang kapatid ang ikalimang Kingforge. Nababahala ang babae sa kabilang linya at sumisigaw sa katulong sa telepono. Tinanong niya kung naputol ang tawag at kung may sinabi pa silang iba. Ibinunyag ng alalay na kung aalisin niya si Suma, irerekomenda siya para sa Kingforge. Nang marinig ang alok, lumapit ang isa pang alalay at tinawagan ang kanyang kapatid. Pagkatapos, si Astide ay napuno ng kasiyahan at sumigaw na sa wakas dumating na ang kanyang panahon. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ng kanyang kapatid na hindi siya maaaring umalis hanggang hindi pa tapos ang pagsasanib sa puno. Nakahiga sa putik, sinasabi ni Griffin na mayroon siyang magandang ideya para kay Ginoo Astide. Ipinagpatuloy niya, sinasabi na may plano siyang alisin ang ating bayani, si Suma. Sinasabi ng Panginoon na tumahimik siya at pinipindot ng may pag-iisip ang kanyang mga daliri. Inis na inis, tinapon ni Astide ang isang kabute kay Griffin at sinabing tumahimik siya. Samantala, nakaupo ang ating bayani sa isang mesa na napapalibutan ng ilang mga gwardya. Biglang dumating si Marie at nagbanta na ayon sa isang mapagkakatiwalaang pinagmulan, mamamatay siya ngayong araw, at nagulat si Boy at natakot nang sabihin niya ito ng diretso. Gayunpaman, sinasabi lang ng Blondie na nagpasya na ang desisyon at wala nang magagawa. Sa seryosong tingin, nagbababala si Marie na ayon sa isang mapagkakatiwalaang pinagmulan, mamamatay na ang ating bayani ngayong gabi. Tinanong ng ating binata, sino ang magtatangkang gumawa ng masama laban sa tapat na Diyos ng demonyong hari? Sinimulan niyang ipaliwanag na 1 oras at 33 minuto ang nakalipas, nagkita si Griffin supporter at si Astide at 1 oras at 2 minuto ang nakalipas, naantala ang muling pagbubuo ni Astide ng 12 segundo. Bukod pa rito, 51 minuto ang nakalipas, tinawag ni Pangkongforge ang Astide sa loob ng 21 segundo. Sa wakas, sinabi ng Blondie na nagpakita siya sa harap niya, 10 minuto lang ang nakalipas, dala ang impormasyon. Habang umiinom ng tsaa, tinanong niya kung ano ang opinyon niya tungkol sa buong sitwasyon. Nababahala ang ating pangunahing tauhan, nagtataka kung paano niya naiuugnay ang mga walang kaugnayang detalye upang maabot ang konklusyon na iyon. Gayunpaman, ipinakita ni Marie na sadyang nilagyan niya ng mikropono ang telepono ni Astide na nagdulot sa ating bayani ng kalituhan at inis. Sinasabi niya na kailangan nilang pumunta sa isang ligtas na lugar at nagrereklamo siya tungkol sa paligoy-ligoy niya. Kaya't dumating ang dalawa sa isang napakalaking madilim na kuta na may pulang inskripsyon. Ipinaliwanag ng Blondie na ito ay Stonewall, isang pasilidad na pangdepensa na naging ligtas na tahanan. Pagkatapos, nagsimula na siyang magpasikat sa kanya, sinasabi na para sa kanya, siya ang veterana. Biglang nagulat ang isang matandang lalaki nang marinig ang kanyang pangalan, Raffle, ang pinakamalakas sa kasaysayan. Lumaban siya mag-isa ng 300 taon noong 500 taong dakilang digmaan. Pagkatapos ay tinutukso siya ni Marie, sinasabing para sa isang mahusay sa kasaysayan, pangit ang kanyang buhay, at idinagdag pa niya na ang kanyang oras ng pagtutol ay 45 minuto, ang pinakamahina. Ang batang lalaki natin ay nagtatanggol sa sarili, sinasabing kung pareho lang ang kalalabasan, siya ang pinakamalakas dahil nakatipid siya ng oras.
Malayo, sinasabi ni Haman kay Melito na maaari pa siyang tumakas at mailigtas ang sarili mula sa gulo. Pero sagot niya na kung hindi dahil kay Kapitan Griffin, matagal na niyang naalis ang mga ito. Kahit ano paman, pinrotektahan ng kapitan ang aking dangal noon. Sa isang alaala, tinanong siya ni Haman kung bakit niya nilikha ang mga kaaway sa kanyang sariling mga kasamahan. Gayunpaman, nakikita natin ang mga tauhan ni Griffin na nasa sahig, humihingi ng tawad at sinasabi na nagkamali sila. Naalala ng ating bayani na noong unang araw niya, halos ipinatay ang ika-6 na koponan at habang nakaluhod ang lahat, si Melito lang ang nakasabit sa kisame na may pagkadismaya. Tinatawag lang ng ating pangunahing tauhan ang lahat ng mga pervert nila. Ang mga lalaki ay yumuko at taos-pusong humingi ng tawad sa kanilang ginawa. So may sinasabi sa kanila na manatili sa posisyong iyon hanggang sa mapuno niya ang pagbugbog sa kanila. Nagbabasa ng libro, naisip ni Melito na sa kabila ng lahat, astig pa rin ang ating bayani. Sa kasalukuyan, isang gear ang umiikot, ipinapakita na nagsimula na ang plano. Ang ating pangunahing tauhan at si Marie ay sumakay na sa elevator papunta sa tuktok ng gusali. Sa ibaba, ang natitirang bahagi ng grupo ay tumatakbo at sumisigaw na hindi pa sila tapos. Mula sa itaas, sigaw ng ating bayani na umuwi na sina Melito at Haman habang tumatakbo sila, sinasabi ni Melito sa panda na hindi nito kailangang tumakbo gamit ang dalawang paa. Sinasabi ng batang lalaki na may isang malaking tao sa kaharian ang gustong siyang patayin. Naiinis si Hammond at sinabing huwag na siyang mag-alala tungkol sa kanila sa ganitong oras at tinanong niya kung bakit niya sila tinatrito na parang tao ngayon, gayong dati ay mga sakripisyo lang sila. Nang hina, patuloy siyang tumakbo at sumisigaw na malapit nang mapahamak ang kapitan. Mananatili siyang tahimik sandali at iisipin ang sitwasyon at ang larawan ng Diyosa na kanyang natalo ay lumitaw sa kanyang isipan na may nakamamatay na tingin. Naalala ng ating bayani ang pagbawi niya sa Diyosa at wala siyang pagsisisi. Nagmumulto sa kanyang isipan ang larawan ng mata ni Antiphon mula sa libro, nagpapaalala sa kanya ng panganib, at dahil sa pagdadala ng inosente sa laban, hindi niya tatanggapin mag-isa ang sisi. Ngumingiti ng may kumpiyansa, naghahanda siya sa darating, dahil kung mamatay man ang kanyang mga kasama para sa kanya, hindi makakatulog ang ating batang lalaki sa gabi, at sa isang baliw na itsura, paalam na siya sa kanyang grupo upang maprotektahan sila. Samantala, sa harap ng barrier ng punong kahoy ng mga elf, may isang tao na lumalapit. Isang elf ang nagising sa kawalan ng pag-asa dahil ang taong nasa harap niya ay dapat nawala na. Tinanong niya kung akala niya siya lang ang nakaligtas sa massacre na iyon. Biglang lumitaw ang isang batang lalaki na may puting buhok na nagngangalang Dame, hawak ang isang barya. Itatapon niya ang isang bag ng ginto at sinabing gamit nito, binibili niya ang buhay ni Soma, at hinihiling din niya na magmukhang paghihiganti para kay Helga ang katapusan. Lumang larawan ang nagpapakita na si Dame ang pinakamalakas na assassin sa grupo ng pangunahing babae. Sa Stonewall Fortress, naghihintay ang ating bayani at si Marie sa pag-atake ng kalaban. Bigla, isang blondeng katulong ang napalibutan ng mga gwardya na nagtatanong tungkol sa password. Sinasabi niyang isa lamang siyang mapagkumbabang alipin at walang alam sa mga password. Pagkatapos, itinaas ng babae ang kanyang bestida, ngunit tinawag siyang mapaglaro ng mga gwardya. Sa isang mabilis na ikot, tina-target niya ang dalawang gwardya gamit ang nakatagong tibak at may baliw na itsura, sumisigaw siya na ang bounty sa ulo ni Soma ay kanya. Ngunit sa susunod na segundo, nakatutok ang baril sa gilid ng kanyang ulo. Sa isang malinis na putok, hinatulan ng salarin sa ngalan ng Haring Demonyo. Agad, isang misteryosong lalaki ang pumunta sa lupa, malapit sa isang nakahandusay na katawan. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Sekretarya Marie na naayos na niya ang ika-6 na mamamatay tao. Samantala, binibigyan ng mensahe ni ating bayani si Marie, at sinabihan siya nitong linisin ang sahig. Sa harap ng ilang screen, pumayag ang lalaki, at nagsimula ng maglinis ang ating binata. Sa kabila nito, nagsisisi ang ating pangunahing tauhan na paalisin si Melito at ang iba pa, at nagsisisi rin siya na nawala ang pagkakataon niyang magmukhang astig sa sitwasyon. Gayunpaman, iniisip ni Marie na nakakuha siya ng puntos dahil sa kanyang protektibong pag-uugali. Pagkatapos ay inalok niya siyang ikwento ang tungkol sa 4 na malalakas na lalaki na nagbantay sa kanya. Yung una ay nakahawak sa ulo ng isang mandurukot na may seryosong tingin. Sila ay mga pinalitang super sundalo at natalo ang 28 kalaban. Maliban sa kanya, isang sundalo pa ang nagtapos sa 30, at sila ang nagbabantay sa palasyo ng hari. At sa huli, natalo ang ika-40 enemy ng isa pang kasapi ng elite troop. Sama-sama silang tinatawag na bawal na hukbo na kilala bilang malakas na F4. Ang ating bayani ay labis na nagpapasalamat at sinasabi na isang karangalan na maging aso ng Demon King, ngunit tinatanong niya kung alam ba ng Reyna na sinusubukan siyang alisin ni Estate. Saka, sinabi ni Marie na pinili niya lang magpadala ng tropa dahil nakikiramay siya sa kalagayan niya at ngumingiti pa, tinanong pa kung hindi pa niya natutunan na huwag maging masyadong aware sa sarili. Sinasabi niya na kasinungalingan iyon at nainiligtas na siya noon ng Haring Demonyo. Gayunpaman, tahimik lang na nagtitigilan ng dalawa pagkatapos ng tensyonadong pagtatalo na iyon.
Bigla, isang sa mga piling sundalo ang humawak sa isang mamamatay tao at tinawag siyang daga. Marie nagpapaalala sa ating bayani na hindi niya alam kung bakit dumating ang reyna sa ahensya ng buwis at seryosong tinitigan niya ito habang tinatanong tungkol sa pagsabog sa lugar at siya ay nagdadalamhati. Ipinaliwanag niya na mula noong insidente, nilock ng reyna ang sarili sa templo ng astronomiya. Ibinunyag niya na marahil hinahanap niya ang Cloud Fortress dahil nalaman niya na dati siyang administrator ng lugar na iyon at ngayon ay naghahanap siya ng paraan para mabawi ang kontrol sa fortress. Tinanong ni Marie kung ano ang naging papel niya sa buong trahedyang iyon. Bago siya makasagot, tinamaan siya ng isang matibay na suntok sa mukha at sa isang iglap, napaatras ang ating bayani sa sahig na walang pagkakataong makapagtanggol. Binabantaan siya ng maputing buhok, sinasabing kung magsisinungaling siya, aalis siya kasama ang kanyang mga sundalo. Sa tingin niya, hindi magiging problema ang sabihin ng katotohanan sa kanya at sa totoo lang, magandang ideya na isali ang mausisang babaeng ito sa gulo. Biglang nagwala si Marie at sumigaw, pinaalalahanan siyang magka-team sila. Sinasabi niya na gusto lang niyang tratuhin siya bilang isang normal na tao, pero nagdulot ito ng pagdududa. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ang katotohanan ay dumating ang reyna ng mga demonyo upang iligtas siya noong araw na iyon. Labis na nagulat ang maputi at sumigaw, tinatanong kung bakit, pagkatapos ay naghanda ang ating bayani na sabihin sa kanyang kaalyado ang buong katotohanan. Mas komplikado ang katotohanan kaysa sa kanyang maisip at lahat ito ay konektado sa kung paano siya napunta sa mundong iyon. Biglang nayanig ang Stonewall Fortress dahil sa isang malaking pagsabog. Sa loob, tumatakbo si Marie ng desperado habang nasa Syra ang lahat sa paligid niya. Pagkatapos, ang kwarto kung nasaan sila ay basta na lamang itinapon palayo sa gusali. Sa gitna ng kaguluhan, labis na nabigla ang maputi ang buhok sa sitwasyon. Sumisigaw ang mga sundalo upang protektahan ang sekretarya at hinahanap si F1. Hinawakan siya ng sundalo at sinabing dadalhin siya sa isang ligtas na lugar, ngunit sumisigaw siya para kay Soma. Samantala, lumilipad ang ating bayani sa gabi at umaatungal na si Marie ay isang sinungaling. Sa malayo, nakikita natin na para kay Lord Estate, ang pagbagsak ng isang gusali ay parang laro. Ang Stonewall Fortress kung saan naroroon ang ating bayani ang kanyang pangunahing target. Sa loob ng sakop ng inang punong kahoy ng mga elfo, kaya niyang lumikha at sirain ang kahit ano. Pagkatapos, ginamit ni Kiko, ang kanyang katulong, ang isang salamin upang hanapin ang ating binata at natagpuan niya siya sa isang palapag ng modelo ng gusali. A-State pagkatapos ay sinabihan siyang i-mark ang target upang simulan ng pag-atake. Ang plano nila ay magpadala ng maliliit na nilalang sa mga duct ng ventilasyon. Kaya't ilang maliliit, cute na puting nilalang ang naglakbay sa duct ng hangin. Lumabas sila mula sa grate ng ventilador nang walang nakapansin. Ang mga nilalang ay natagpuan ng ating bayani at si Marie sa gitna ng kwarto. Isa sa kanila ang dumapo sa balikat ni Soma, tinutukoy siya bilang target. Inutusan si Pam na hiwain ang gusali nang hindi nasasaktan si Marie. Nakahawak ng kutsilyo, naghahanda siyang putulin ang modelo at sa isang tumpak na hampas, naputol ang Stonewall Fortress. Nagsisimula ng pumutok ang sahig at nagkakagulo ang lahat sa paligid nila. Samantala, winawasak ni A-State ang modelo sa isang palo lang. Ang ating batang lalaki at si Marie ay nagulat sa pagkawasak. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Sundalong F1 na pigilan ang sakuna. Ginamit niya ang kanyang lakas upang suportahan ang bumabagsak na istruktura. Ngunit hindi niya kinaya, at Maple AS ang ating bayani. Nabigo ang piling sundalo na hawakan ng istruktura at napalipad siya ng malayo. Pagkatapos, palipad-lipad ang ating binata sa langit na sumisigaw na si Marie ay isang malaking sinungaling. Malayo, pinapanood ni Melito at ang ibang eksena at nasasaksihan ang sandali. Bigla, sinasabi niya na naririnig niya ang boses ng kapitan na nanggagaling sa buwan. Pagkatapos kumain, titingnan nila kung ligtas bang nakarating ang kapitan, ngunit umaakyat si Melito sa panda at mabilis na nilalakad upang iligtas ang ating bayani na nasa panganib. Samantala, pinapanood ni A-State at sinasabi na ayon sa plano ang lahat. Pagkatapos ay inabot siya ng kanyang katulong na si Kiko ng isang telepono dahil may tumatawag. Sa kabilang linya, galit na sumisigaw si Marie at tinatawag siyang kabute, ulo. Inakusahan niya siya na sinusubukan niyang patayin ng kapitan na inatasan ng haring demonyo at pinangangambahan pa niyang isusunod siya sa pagluluto kasama ang iba pang mga kabute kung sakaling may mangyari. Ngumingiti ng baliw, iniisip ni A-State na medyo iba ang kanyang script. Sa taas, tinatanong ni Soldier F1 kung ano ang ibig sabihin niya doon. Buong silid ay patuloy na lumilipad sa kalangitan na parang isang dambuhalang missile. Lumabas na habang nire-renovate ang kastilyo, pumasok ang ating bayani sa maling lugar, kaya't pinabagsak siya ni A-State sa pamamagitan ng isang pagsabog. Nanginginig na sigaw ng ating binata habang siya ay itinapon palabas ng gusali. Kaya't sabay silang nahulog sa madilim na gabi. Pagkatapos ay iniabot ng sundalo ang kanyang kamay at sigaw na ililigtas niya ang ating bayani, at sa huling sandali, nagawa niyang mahawakan ng ating binata sa ere. Sa isang nakakatawang ngiti, nagpapasalamat ang ating bayani sa kanyang mahusay na pagkakahuli.
Pag-iisip ng elite na sundalo na kailangan lang niyang kapit sa gusali, bigla na lang naglaho ang kamay niya sa gitna ng hangin, at nagsimula silang pareho muling bumagsak ng mabilis pabalik sa dilim. Sinasabi ng batang lalaki na malaking sinungaling din ang sundalo. Nagngingit-ngit ang mukha niya habang naghihintay sa huling pagtama. Biglang silang dumapo sa isang dambuhalang bonte ng papel o isang bagay na malambot. Nagising ang ating pangunahing tauhan, lubos na nalilito sa sitwasyon. Pagkatapos ay nakita niya ang isang cute na maliit na nilalang at naisip na hindi pa siya pwedeng mamatay. Sabi ng sundalo na ligtas na siya, pero sinigawan ni Soma na huwag siyang bigyan ng kredito. Samantala, isang batang lalaki ang nanunood habang binabato ang gusali mula sa kastilyo. Malapit nang gumuho ang silid na kanilang kinaroroonan mula sa taas na 200 metro. Gayunpaman, iniligtas ng mga cute na maliit na nilalang ang buhay ng ating bayani gamit ang isang unan. Malayo, niyayakap ni Marie ang radyo at nagtatanong kung ano na ang ginagawa nila ngayon. Sa radyo, tinatanong siya ni Marie kung hindi niya dapat patayin si Soma para maging isang Kingforge. Ngumingiti ng may sarkasmo, nagkukunwaring hindi niya kilala kung sino ang ating bayani. Sabi niya na aksidente lang niyang napalipad ang isang tao at kung makakaligtas si Soma sa pagbagsak, lahat iyon ay aksidente lang. Samantala, ang kwarto, gusali, ay bumangga sa isang walang tao, liblib na quarry. Biglang bumaha ang malakas na ulan sa ating pangunahing tauhan. Soldier F, isang tao ang bumangon sa gitna ng bagyo para tumulong. Tapos tinatanong niya si Soma kung ayos lang siya pagkatapos ng pagbagsak na iyon. Sa isang palakpak, sinasabi ng ating binata na ayos lang siya at nagpapasalamat, iniisip ng sundalo na baliw siya at binubuhat siya sa likod. Sinasabi rin ni Estit na hindi niya kasalanan kung sakaling matagpuan siya ng mga asasin. Kaya't ipinagpapatuloy ng sundalo na dalhin ang ating bayani sa gitna ng maulan na minahan. Gayunpaman, may ilang lalaking nakasuot ng suit at may mga payong na lumilitaw at pumapaligid sa kanila. Mga mamamatay tao sila, kasapi ng sindikato na inarkila para sa misyon na ito. Nalaman ng ating bayani na isang maingat na nakabalangkas na bitag lahat ito. Isang lalaki na may patch sa mata ang sumigaw, tinatawag ang ating batang lalaki na isang halimaw. Lumabas na para may patawag siya, maraming na ang nagsakripisyo. Tinanong ng leader ng grupo kung alam niya kung ilan sa mga kasamahan ang nawala sa labang ito. Walang magagawa, inilalagay ng sundalo ang ating bayani sa kanyang balikat para makipaglaban. Kinuha ng ating batang lalaki ang isang tubo at sinabing magiging kaliwang kamay niya ito sa laban. Kaya't sabay nilang nilusob at tinulak ang mga ulo ng asasin. Tumakbo ang sundalo sa ulan na may ating bayani sa kanyang balikat na parang magka-team. Haharapin nila ang karamihan ng mga kalaban, handa sa laban sa quarry. Sa gitna ng labanan, ginamit ng sundalo ang isang bakal na poste para ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, napatras ang ating pangunahing tauhan sa laban pero ipinagpatuloy pa rin ng sundalo ang pakikipaglaban sa lahat ng nasa paligid niya. Isa sa mga mamamatay tao ang biglang tumalon para atakihin ang ating bayani gamit ang payong niya. Pero pinukul siya ng sundalo ng malakas na sipa na nagtapos sa laban niya agad. Isang kalaban ang lumapit mula sa likod para sa isang biglaang atake. Ngunit, pinigilan lang ng sundalo ang espada gamit ang kanyang kamay. Sinabi ng leader na magpatuloy ang lahat at ang sugatang isa ay gustong umuwi na lang. Galit na galit, sumisigaw ang boss na ang paglayo ay isang krimeng parusa. At kaya't lahat ng mga mamamatay tao ay sabay-sabay na sumugod. Nakita ng ating bayani ang perpektong pagkakataon na atakihin habang nagsasama-sama ang lahat. Pagkatapos ay tumatalon siya mula sa likod ng sundalo para sa isang atakeng panghimpapawid. Gamit ang kanyang tubo, inaatake niya ang mga kalaban mula sa itaas ng walang awa. Nang may pabulong na tingin, ipinapakita ng batang ito na may ilang tubo siya. Isang pulang enerhiya ang nagsasara sa buong karamihan sa lugar. Nagreklamo ang leader tungkol sa maling taktika ng mass attack. Bumalik ang ating bayani sa sundalo at sinabing bumalik na ang kanyang kaliwang kamay. Dalawa silang humarap sa pinuno ng mga asasin ng may matibay na determinasyon at isang paikat na sipa. Natalo nila ang lahat sa paligid nila. Sigaw ng ating binata na gumagana na ang kaliwang kamay. Bigla, naipit ang sundalo sa mga tinik na sumulpot mula sa lupa. Kahit na nakabaon ng mga espada sa kanyang katawan, nananatili siyang nakatayo. Biglang lumitaw ang mga kadena mula sa walang hanggang at ganap siyang bineberen. Hindi makagalaw ang target dahil sa mga mamamatay tao na walang sawang pumapalibot sa kanya. Ipinapakita ng leader na ang demonyong espada ay ganap siyang pinipigil at sinasabi niya na isang mahalagang gantimpala ang isang sundalo ng Royal Guard. Ngunit biglang, tinamaan ng kidlat ang leader at sigaw siya sa sakit. Sinunggaban ng ating bayani ang pagkakataon at umatake ng walang pag-aatubili. Ang iba pang mga asasin ay tumakbo upang tulungan hawakan ang kadena. Ngunit, isa-isa silang tinamaan ng kidlat sa gitna ng ulan. Nakahiga sa lupa, pinapalo siya ng isa sa mga kalaban. Nagsusumigaw siya ng galit at sinasabi sa lalaki na pakawalan siya agad. Kahit na nasugatan, hindi sumusuko ang ating pangunahing tauhan sa paglaban para sa kanyang buhay. Biglang nagbago ang eksena at nakikita natin ang ating bayani na tinatadyakan sa mukha. Pero lahat iyon ay isang pelikula lang na pinapanood niya ang sarili.
Isa sa mga bersyon niya ang nagtatanong kung bakit palagi silang nasasaktan ng ganito. Isa pang bersyon ang tumayo at sumigaw sa kanya na isang talunan siya at nakalimot sa kanyang sumpa. Sa screen, nagsisimula ang isang flashback at sigaw niya na siya ang mamumuno sa buong mundo. Dumating ang dalawang bagong bersyon at nagrereklamo na nasa aksyon na ang ibang mga bayani. Pagkatapos ay tinakpan ng ating binata ang mga tainga niya at sinabing imposible iyon. Sabi ng iba pang mga bersyon na walang oras para sa pag-unlad ng karakter at ang tanging mahalaga ay mapaganda ang itsura ng pangunahing tauhan. Ngunit nagwawala ang ating bayani at sinabing imposible habang lumalabas ang subtitle. Sabi naman ng cowboy na bersyon, may mas maganda siyang ideya kaysa sa iba. Pinapayuhan niya ang ating batang lalaki na tumigil sa pakikipaglaban ng ganito dahil ito ay pagpapakamatay. Biglang nagsimula ang lahat ng bersyon na sumigaw at magtalo ng sabay-sabay. Pagod na, sinasabi ng ating bayani na walang silbi ito at kung sino man ang naniniwalang mas magaling sila, magpatuloy na lang sila. Kaya't lahat sa sinehan ay napatahimik pagkatapos ng hamon na iyon. Sa isang madilim na tingin, tila nakapagpasya na ang ating pangunahing tauhan. Tumutayo siya at sinabihan siyang huwag magmayabang dahil lang sa pagtayo niya. Tapos ay sumigaw ang ating binata at tinanong kung may makakatupad ng pangakong kanyang ginawa. Sasabihin ng isa sa mga bersyon niya na kung sino man sa kanila ang kaya, matagal na nilang ginagawa ito. Sa matapang na mukha, naisip niya na kung mamatay siya, babalik lang siya sa buhay. At sa tingin ng ating bayani, dahil gumanda na ang kanyang buhay, karapat-dapat siyang magpahinga ng kaunti. Isa sa mga bersyon niya ang sigaw na nangakong magiging Demon King at sinabing hindi dahilan ng hindi pagtupad sa pangarap noong bata pa para mamatay. Ngunit bigla siyang nagwala, ang mga mata niya ay nagliliwanag sa galit. Tinalo siya ng isa pang bersyon at sinabing tapos na siya sa kanyang kayabangan. Pagkatapos, bumabalik ang eksena sa laban kung saan tinatamaan ng isang dambuhalang martilyo ang ating bayani. Sa totoong buhay, isang lalaki ang nakahawak sa sledgehammer habang umuulan. Galit na sumisigaw ang pinuno ng mga asasin at tanong kung bakit niya siya tinanggal. Sabi ng lalaki, nagkwekwentuhan lang sila at ginawa ang gusto nila. Sa sinehan, nagpanik ang mga bersyon ng ating bayani. Hindi alam ang gagawin, bigla na lang, tinamaan ng lalaki ang sarili niyang boss gamit ang sledgehammer. Sumisigaw ang leader sa sakit habang tinamaan siya ng hindi inaasahang suntok. Sabi ng mamamatay tao, hindi niya hahayaang tratuhin siyang parang tanga. Bigla siyang naging maputi ang buhok at nagbukas ng mode ng pagpatay. Sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, naglalabas siya ng ilang mga sinag ng pulang enerhiya ng sabay-sabay, kaya't inaatake niya ang kanyang sariling kasamahan ng buong lakas. Pagkatapos ay kumalat ang pulang enerhiya at tinamaan ng lahat ng mga mamamatay tao. Pagkatapos, ang Blondie ay bumaba sa lupa sa gitna ng isang aura ng kapangyarihan, at lahat ng kalaban ay natalo at nahulog ng walang buhay sa lupa. Nagulat at nasugatan ng dating pinuno ng mga asasin sa gitna ng kaguluhan. Inoobento niya na ang layunin ay buhay na mahuli ang ating bayani, hindi ang kabaligtaran. Nakahiga sa ulan, mukhang tuluyang talo na ang ating binata sa lupa, pero itinaas pa rin niya ang ulo at sinabing ginawa niya lahat iyon para manalo. Bigla siyang tinamaan ng pulang laser sa ulo. Sinabi ng blondeng sundalo na ang kanyang misyon ay pangalagaan ng kaligtasan ni Soma. Malayo, sumisigaw si Marie sa radyo, nagtatanong kung saan nila ipinadala ang ating bayani. Galit na galit, patuloy siyang sumisigaw at humihingi ng sagot mula sa kabilang linya. Gayunpaman, tumawa lang si Estit at sinabing masama ang kanyang alaala nitong mga nakaraang araw. Nakita ni Marie ang isang malaking haligi ng pulang enerhiya na umaakyat sa langit. Ang enerhiya ay kumakalat sa mga sinag at tinawag niya siyang hanggal sa kanyang ugali. Sa isang bubong, binibigay niya ang utos na buhayin ng buo ang ating pangunahing tauhan. Tinanong siya ng binatang nasa tabi niya kung hindi pa rin kontrolado ang sitwasyon gamit ang F1. Gayunpaman, niyayakap ng sundalo ang ating bayani at napapansin niya mukhang delikado na ang sitwasyon. Sila ay napapalibutan ng mga bagong kalaban at iniisip ng sundalo na isang matandang lalaki na nagpakilala bilang Ingrim at pinag-uusapan ng kanyang estudyanteng si Helga. Hinarap niya ang dalawa at sinabi na marami sa kanyang mga minamahal na estudyante ang pinatay ng Blondie. Sa isang alaala, nakikita natin na ang mga estudyante ay mga ulila ng dakilang digmaan at kanilang pinalaki upang maging pag-asa ng sangkatauhan, ngunit may pagdududa ang ating bayani. Niyos ang matandang lalaki at sinabing kinuha ang kanilang mga buhay ng masyadong maaga, tulad kay Helga. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang kamay at tinanong niya sila na maghintay muna. Pagkatapos ay sigaw ng ating bayani na kahit walang kwenta ang kanyang kwento, dapat siyang manatili sa kanyang mga prinsipyo. Ipinaliwanag niya na hinamon ni Helga ang demonyo, ang hari ng kanyang sariling kagustuhan, at sa huli, natalo siya ng malaking kontrabida. Sinasabi ng matanda na marangal ang kanyang wakas dahil ito ang kanyang tadhana. Pero tinatanong siya ng ating binata tungkol sa malungkot na nakaraan ng kanyang mga estudyante at tinatanong kung ano ang kaugnayan nito sa kanilang pag-atake sa kanya. Sa sandaling iyon, na ang mukha ay namumula sa galit, nang hihina ang matanda, hindi alam ang sasabihin. Tumingin ang ating pangunahing tauhan at tumawa, sinabing mayabang siyang magpahayag gamit ang itsura niya.
Ipinagpatuloy niya ang kanyang lektura at tinanong kung tumanda na siya ng walang kabuluhan. Naiinis sa mga salita ng ating bayani, bumabagsak ang dugo at galit ang matanda, kaya't ang score ay 1-0 para sa ating batang lalaki na nagsisimula ng magturo. Pinupuri siya ng sundalo sa kanyang tapang pero sinasabi niyang nakaharap na siya ng daan-daang. Gayunpaman, aminin ng ating bayani na marahil hindi niya kaya silang talunin at naiintriga siya kung sobra ba niyang nasigawan ng matanda sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay ipinakita ng sundalo na kaya niyang magpaputok ng mga laser. Isang maliit na baka ang lumalabas at nagsasabi na ang antas 10 ay kasing tibay ng isang baka at isang maliit na unggoy ang nagpapaliwanag na ang antas 20 ay kasing dali ng isang unggoy. Ang mga antas na 30 at 40 ay hindi gaanong kapansin-pansin pero ang 50 ay parang pagsabog at gamit ang mga puppets, ipinaliwanag ng matanda na ang antas na 100 ay hindi malayo sa Demon King. Naisip ng ating bayani na siya ay nag-e-explain ng sistema ng lakas. Tinanong ng sundalo kung talagang kailangan ng mga puppets para sa paliwanag. Tumatakbo ang matanda at sinabing siya ay isang sikat na guro at nag-e-explika lang tungkol sa sistema. Sinasabi ng ating bayani na kulang pa rin ito sa wow factor sa paraan ng pagpapakita. Tuloy-tuloy ang kanyang pagsasalita at sinasabi na ang kailan o ang pinakamahalaga. Nagtatanong pa siya kung ang pagpapalit lang ng pangalan ng isang pangkaraniwang setting ay makakagawa na nitong maging makabago, kaya't ngayon ay 1-1 na ang score sa pagitan ng ating bayani at ng matandang guro. Sinasabi ng matanda na hindi pa umabot sa antas 50 ang lakas ng sundalo at ibinubunyag niya na ang laser niya ay isang beses lang nagamit na panlaban. Nababahala ang ating pangunahing tauhan at sumigaw, nagtatanong kung paano niya alam ang lahat ng iyon. Kinumpirma ng sundalo ang impormasyon at labis na nagulat ang ating bayani sa kanyang katapatan. Sabi ng matanda na ang mga natalong kalaban ay panakot lang at ang tunay na kalaban ay ang 7 pinakamahusay na estudyante mula sa kanyang paaralan. Isang grupo ng mga mandirigma ang lumitaw sa tuktok ng mga bundok sa gitna ng ulan. Sobrang lakas nila na nalampasan na nila ang mortal na mundo at halos nasa antas 50 na sila. Bigla, inilalagay ng sundalo ang ating bayani sa isang basket at nagrereklamo ang matandang lalaki. Gamit ang isang pangruro, nagsimula ng mag-ukit ang sundalo palayo kasama ang ating pangunahing tauhan. At kaya ang ating bayani ay inangat sa isang basket hanggang tuktok ng bundok. Mula sa tuktok ng isang bangin, isang misteryosong silweta ang naghihintay sa kanila. Sumisigaw ang ating binata na lumabas sa basket, ngunit patuloy ang pag-ikot ng sundalo. May matatag na tingin, hinarap ng blondeng sundalo ang bagyo at nagpatuloy sa paglalakad. Biglang bumagsak ang mekanismong humahawak sa kanila at naging maraming piraso. Ngumiti ang matanda at tinawag siyang Tusong Sorrow dahil sa kanyang estratehiya. Pagkatapos ay bumaba ang ating bayani mula sa bangin at ilang mga bagay ang sumunod sa kanya pababa. Kabilang dito ang mga buto ng hayop at iba pang mga debris mula sa bundok. Kahit ang handbag ng babae ay nahuhulog kasama ng ating pangunahing tauhan papunta sa kailaliman. Ipinaliwanag ng sundalo na ang mga hindi umaabot sa antas 50 ay hindi makakalipad. Pagkatapos ay hinarap niya ang mga kalaban at sinabi na ang kanyang misyon ay protektahan ang ating bayani. Sinabi naman ng isa sa mga estudyante na ang kanilang misyon ay talunin ang sundalo at tapusin si Soma. Pinupuri ng matanda ang estudyanteng nasa antas 40 na siyam sa kanyang kakayahang mag-adjust. Sinasabi ng batang nakamaskara na madali lang ito at pinupuri ng matanda ang kanyang kakayahan. Hawak ang isang kakaibang armas, naghahanda ang sundalo para sa laban. Gayunpaman, brutal na natalo ang estudyante at ipinakilala siya ng matanda sa iba. Nakaupo sa likod ng sundalo, sinasabi ng ating bayani na sapat na ang isang screwdriver. Pagkatapos, ipinapakita ng matanda na may dala siyang armas bilang sorpresa para sa laban. Sinabi ng sundalo na may sorpresa rin siya para sa matandang kalaban. Nakahiga sa bangin, sumisigaw ang ating bayani na siya ay may acrophobia at nagpapanik. Biglang sumugod ang isa sa mga estudyante at sinabing mag-ingat ang lahat. Ipinaliwanag ng matanda na siya ay ika-4 at matibay na parang bakal. Gayunpaman, pinipigilan lang ng sundalo ang kanyang atake gamit ang sariling mga kamay at ipinapakita ng matandang lalaki na sa kabila ng kanyang depensa, ang kanyang lakas ay katamtaman lamang. Lumapit ang sumo wrestler sa sundalo para atakihin siya. Hindi nag-aksaya ng oras, isiniksik niya ang sandata sa bibig ng kalaban at sa malamig na tingin, tinanong ng sundalo kung matibay din siya sa loob. Biglang inatake ng estudyanteng blonde ang sundalo gamit ang kanyang espada. Natuwa ang matandang lalaki dahil nasaktan ng henyo ng banal na espada ang kalaban. Gayunpaman, mahinahon na niyayakap ng sundalo ang braso ng binata. Sinasabi niya na kung mas mataas siya sa espada, hindi ito siya masasaktan at binubuhat niya ang wrestler. Sa isang suntok, ginamit niya ang estudyante bilang palo at tinamaan ang isa sa ulo. Pinalipad siya ng malayo at sumisigaw na hindi na siya naniniwala sa tao. Tumingin ang sundalo sa isa pang kalaban na dahan-daang lumalapit. Isang nakamaskara na binata ang nagpakita na may malaking bomba sa likod at ang sigarilyo sa kanyang bibig ay aksidenteng nagpasindi sa pulbera. Pagkatapos ay ipinakita ng matanda na ang estudyanteng numero 1 ay may kakayahang magpagaling.
Tumingin lang ang blondeng sundalo sa eksena ng seryoso. Biglang sumabog ang isang napakalaking pagsabog sa gitna ng laban. Sabi ng layunin ng matandang lalaki na ang paglapit sa antas 50 ay para maging isang halimaw. Malayo, desperadong sigaw ni Soma ang sigaw para sa sundalong F1. Nagtataka siya kung bakit hindi pa dumadating ang tulong. Sinasabi ng batang lalaki na may asul na buhok na dahil mahina sila. Pagkatapos, nagkakaroon ng laban kung saan masyadong napapalo ang isang tao sa lupa. Sa isang malakas na suntok, natalo ng boksingero ang isa sa mga kalaban sa kisame. Samantala, isang gymnast ang naghahatid ng paikat na sipa sa isa pang gun. Sa isang astig na post, ipinakikilala ng mga karagdagang tauhan ang kanilang sarili bilang F4. Sinasabi ng batang babae na may asul na buhok na mas mahina sila sa ulan kumpara sa F1. Tumatakbo siya palayo mula sa isang dambuhalang babae na humahabol sa kanya. Isa sa mga kalabang babae ay nagrereklamo tungkol sa edukasyong nakabase sa pagsusulit at naiinis. Sinubukan ng batang babae na may asul na buhok na akitin siya upang makatakas, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagrereklamo ang gymnastic tungkol sa kailangang linisin ng gulo dahil lang siya ang pang-10. At nakikita ang kanyang mga mata na pula sa galit, inirereklamo niya ang hindi niya makuha ang korona. Sabi ng babae, sumuko na siya at habulin na lang ang kapitan. Sa isang tapak sa lupa, naghahanda ang gymnaste sa kanyang atake at sa isang malakas na sipa, tinamaan niya ng diretso ang batang babae na may asul na buhok. Ang tama rin ay tumama kay Hammond na nasa malapit at siya ay napalipad. Malayo, pinapanood ng kopo ni Soma ang kapitan na pal-iPad papunta sa buwan. Biglang sumakay si Melito sa panda at tumakbo upang tulungan ang ating bayani. Pagkatapos, nagpasya si Hammond na sumama at tumakbo pagkatapos nila na may hawak na kahon. Ipinapakita ng mapa ang kanilang daraanan mula sa kuta papunta sa minahan at kagubatan. Sa ulan, nakikita nila ang mga kalaban na walang tigil na nag-aaway. Isang misteryosong lalaki ang lumilitaw at humihingi ng daan sa gitna ng kaguluhan. Ibang mapa ang nagpapakita na ang kanilang daraanan ngayon ay mula sa Pori papunta sa gubat habang nakaluhod si Hammond humihingi ng tawad, sinasabing isa lang siyang tagahanga. Tinanong ng F4 kung saan bumagsak si Kapitan Soma sa gubat. Sinabi ni Melito kay Hammond na kung magsasama-sama silang apat, maaari nilang manalo. Kaya tumakbo ang grupo sa kagubatan upang hanapin ang ating bayani. Gayunpaman, napapalibutan sila ng mga estudyante ni Lolo Ames mula sa lahat ng panig at may ilang kalaban na tila naghihintay na pigilan sila na marating si Soma. Sa isang tapak sa lupa, naghahanda ang F4 para sa malaking laban. Isang sundalo ang nag-utos na ihanda ang mga panlaban sa pag-atake. Biglang nagsimula ang countdown habang may umaakyat at sa pagtatapos ng countdown, isang malaking pagsabog ang nangyari sa lugar. Nabigla si Hammond sa biglaang atake at nagtatanong kung sino sila. Pagkatapos, hinahanap niya si Melito para makalabas sa gulo. Gayunpaman, isang jet ng tubig ang tumama sa kanya ng diretso at pinadagan siya sa ere. Sa isang nakakalokong ngiti, napagtanto niyang nahulog siya sa isang bitag. Nabigo ang kanyang pagbawi at nakikita niya ang isa sa mga sundalo na natalo. Tinanong siya ng isang babaeng estudyante kung hindi siya lalaban pero humihingi siya ng tulong. Tapos tinawag niya siyang basura at sinabing manatili siyang tahimik sa sulok. Nakaupo sa lupa, nagkukunwaring walang nakikita, walang naririnig, at walang alam si Hammond habang nakatago, ang mga boses ng laban ay umaalingaw sa kanyang isipan. Patuloy niyang inuulit ang kanyang mantra upang iwasan ang mas malaking gulo. Nagtatago, nakikita ni Hammond na malapit nang tapusin ng gymnast si Melito sa lupa. Pagkatapos ay naaalala niya ang mukha ng kanyang maliit na anak na babae sa isang flashback. Na may rosas na ribbon sa buhok, puno siya ng determinasyon kaya tumakbo siya nang nakabukas ang mga braso upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, tinamaan siya ng malakas na sipa sa mukha ng gymnast. Pinapatungan ng kanyang bota ang ulo ni Melodo na nababalutan ng dugo na may nakabiglang ekspresyon. Iniisip niya na ngayon ay nagkamali lamang siya sa mga desisyon. Pagkatapos, bumagsak si Hammond sa lupa na parang talunan matapos ang tama. Ang gymnast ay matatag na tinatapakan ng isang bato, winawasak ang lahat sa paligid niya. Nakahiga sa lupa, sinasabi ni Hammond kay Melito na tumakbo at iligtas ang sarili mula sa gulo. Pero sumisigaw siya na siya ang nagdala sa kanya dito at hindi siya ang tanging aalis. Sa isang flashback, tinatanong niya kung bakit palagi siyang binibigyan nito ng mga handaan. Masaya siyang nag-iisip na hindi pala siya bastos. Sa kanya sinabi na ang dating asawa niya ay isang napakagandang babae sa buong mundo. Ang gymnast ay nagagalit at sinabing huwag siyang magyabang dahil siya ay isang walang kwentang basura at sinasabi niyang hindi siya karapat-dapat talunin dahil siya ay sobrang walang silbi. Sa madilim na tingin, iniutos ni Melito na tapusin na sila. Biglang lumitaw ang panda, napakalaki at nakakatakot, sa likod ng kalaban. Ang mata nito ay nagniningning ng pulang enerhiya ng dalisay na lakas at galit. Nagtataka si Melito kung ganong kalaki palagi ang panda, pero ang pinaka nakakabilib sa kanya ay ang makapangyarihang mga binti ng nilalang.
Sa isang direktang sipa, ni-block ng panda ang kanyang atake at sinabing magsisisi siya. Pagkatapos, lumipad ang gymnaste sa ere matapos madaling mapigilan ang kanyang atake. Lubos siyang nalilito at hindi maintindihan kung paano nangyari iyon. Biglang, may ilang kakaibang braso ang lumitaw at marahas na humawak sa kanyang binti. Pagkatapos, ginamit ng panda ang mga bagong braso nito upang durugin ang lupa ng may kabaliwan. Sa malayo, nagtatanong ang isa sa F4 kung nakakaramdam ba ng ginhawa si Hammond habang nanunood ng palabas. Nakahiga sa lupa, sa mukha si Melito ng dugo at mukhang tuluyang natalo. Ang batang babae na may asul na buhok ay itinuro ang baril niya at tinanong kung mayroon pa siyang huling salita. Kahit nasugatan, nakatitig sa kanya ang gymnaste ng may puot at hinamon siyang barilin. Sumunod na umalingaw-ngaw ang tunog ng baril sa gabi sa ilalim ng liwanag ng buong buwan. Malayo, isang matandang lalaki at isang pulang buhok ang nanunood sa eksena sa gitna ng apoy. Sa kanyang matalim na pandinig, napapansin ng babae na may kakaibang nangyayari sa hangin. Sinabi niya sa matanda na narinig niya lang ang tunog ng baril. Sabi niya na nakahanap na si number 8 ng kalaban at kailangan nilang tapusin ito agad. Matapos nito, iniutos ng matanda na huwag pansinin ng mga bilang kapitulo 3 at 7 ang hukbo at kunin si Soma. Ang bilang 3 ay isang binatang nakamaskara na ang armas ay bilis. Para sa numero 7, siya ay isang batang babae na may tenga ng hayop, lakas at kagandahan. Kaya't dinala ni numero 3 ang pulang buhok na babae para umakyat sa bangin sa pamamagitan ng kanyang pagtatalon. Sa gitna ng apoy, isang misteryosong lalaki ang tumapak sa lupa nang hindi nasusunog. Nabigla si Soldado F1 dahil kahit na pagkatapos ng pagsabog, hindi siya namatay. Gayunpaman, naging isang maskarang sanggol siya at nagsimula muli ang kanyang pagpapagaling mula sa simula. Nang makita ang pagsabog, naisip ng mga kalaban na may nangyaring mali sa misyon. Ang babaeng hayop ay nagsabi na baguhin ang plano at magpahaba ng oras para kay numero 1. Kaya't pareho silang mabilis na umusad palayo sa pagsabog. Pagkatapos, sinisiyasat ng cyborg na sundalo ang mabilis na papalapit na bagay. Gamit ang kanyang mekanikal na mata, agad niyang tinutukan ng target. Inisip niyang nakatutok sila kay Soma at naghahanda ng barilin. Nagsisilbing ilaw ang kanyang mata, sigaw niya na hindi niya hahayaang makatakas sila. Biglang napalibutan sila ng isang bilog na enerhiya at nagpanik ang binatang lalaki sa takot. Pagkatapos ay niyayakap niya ang babae at sigaw na mahal niya ito dahil hindi siya natatakot na ma-reject. Nagulat siya at sumigaw, nagtatanong kung kaya niyang magsalita nito ng buong panahon. Biglang bumaba ang isang dambuhalang kamao mula sa langit papunta sa isang lalaki. Nagdulot ito ng pagsabog at may isang tao na napasigaw sa takot sa atake. Number 6 pagkatapos ay lumilitaw at ipinapakita na kaya niyang palakihin ang mga bahagi ng kanyang katawan. Sinasabihan niya ang iba na umalis at sama-sama sa 3 iba pang makapangyarihang mandirigma. Isang lalaki na nakasuot ng top hat ang lumitaw mula sa apoy na may nakakatakot na aura. Nagpasalamat ang sanggol na numero 1 sa kanyang pagliligtas sa huling sandali, kaya't sinasabi ng batang babae na hayop na umaasa siya sa kanyang kasosyo para sa misyon. Tinanong ng pulang buhok kung hindi niya dapat tulungan si number 8 ngunit sinabi ng matandang lalaki na hindi na kailangan dahil siya ang pinakamalakas. Bumalik sa laban, pinigilan ni number 8 ang bala gamit ang daliri at nagpa-peace sign. Nasa shock ang batang babae na may asul na buhok dahil napigilan niya ang bala gamit ang kanyang mga daliri. Habang nakahiga si Melito, sinasabi ni numero 8 na ayos lang siya pero malapit na ang sakuna. Bilang paumanhin sa pagputol ng laban, sinasabi niyang papayagan niya ang isa sa kanila na makalabas. Pagkatapos ay itinuro niya ang batang babae na may asul na buhok at tinanong kung siya ba o si Lola Hammond na nakahiga at umiikot sa lupa, ang mamamatay. Gayunpaman, nagpasya siyang hindi tapusin ng cute na maliit na panda na kumakain ng kawayan. Nakakapit ang kanyang mga braso, isang caption ang nagsasabing walang espesyal na kakayahan si number 8 pero sa totoo lang siya ay level 50 at sinasabi sa kanila na pumili kung sino ang mabubuhay. Matandang M ay nagpanik at itinanggi na sinasadyang hadlangan niya si number 8. Agad pagkatapos, nakikita natin ang mga kasama niya na nagrereklamo na peke ang kanyang rango. Lalong tumitindi ang pagtatalo at walang tigil nilang tinatanong ang lakas ng isa't isa. Habang nagpapatuloy ang laban, ibinunyag ng matanda na ang numero 8 ay isang batang walang kinabukasan. Lahat ay nagulat nang madiskubre nilang may malubhang sakit ito. Ipinaliwanag niya na siya ang unang nakarating sa antas 50 ngunit hindi kailanman nagising ng anumang kapangyarihan. Sasabihin ng matandang lalaki sa pulang buhok na balang araw ay malalampasan niya si numero 8. Biglang sumabog ang isang malakas na pagsabog sa kanilang likuran, pinutol ang usapan. Nasa bato si number 8 at nagtatanong kung maglalaban na sila. Nagtataka ang pulang buhok kung ginamit si numero 8 bilang isang pawn ng matanda. Nasa loob ng bato, nagrereklamo si numero 8 na hindi siya pinapansin ng lahat. Gayunpaman, sinasabi ng matanda na ito ay isang misyon na pinili niya para sa sarili niya at ang misyon na ito ay para sa ikabubuti ni number 8. Sasabihin niya na kung mamatay ang kanyang amo, pangangalagaan niya ang panda magpakailan pa man.
Hindi makapaniwala ang batang babae na kahit ang panda ay nagbago na ng panig. Sa hawak niyang baril, nararamdaman niyang kung pipindutin niya ang gatilyo, may mangyayaring masama. Sa kabila nito, naghahanda siyang barilin na may matatag na tingin, at sa wakas ay pinutol niya ang gatilyo nang walang pag-aatubili sa kanyang desisyon. Gayunpaman, muli na namang pinipigilan ni numero 8 ang bala gamit ang kanyang mga daliri ng walang kahirap-hirap at may malungkot na tingin, humihingi lang siya ng paumanhin sa kanyang nagawa. Ngumiti ng baliw, nagsimulang tumawa ng hysterically si Melito sa sitwasyon. Pagkatapos ay umupo siya sa isang kakaibang posisyon at tinutokso si Hammond sa kanyang kawawang kalagayan. Nakahiga sa lupa, pinapayuhan ni Hammond na huwag magpadala sa pananakot dahil ang kaligtasan ang pangunahing layunin. Pagkatapos ay hinihiling niya sa batang babae na may asul na buhok na makipagnegosasyon para makaligtas siya sa halip na ang panda. Ngunit ngumingiti lang siya at sinabing malapit nang sayangin niya ang pagkakataon niyang mabuhay. Labis na nagulat si Hammond at hindi maintindihan ang ugali ng kanyang kasamahan. Biglang umatake ang panda at mariing kinagat ang isang braso ng kalaban. Lumapit si numero 8 at tila nagbibigay ng utos sa hayop. Pagkatapos, gumagawa ang panda ng sobrang cute at kaakit-akit na mukha para sa mandirigma at sumisigaw siya na hindi niya ito matatapos dahil ang kasiyahan ay ang pinakalakas na depensa. Pagkatapos ay ipinapakita ng batang babae na may asul na buhok ang kanyang kakayahang magpalaki at gamit ang kanyang kapangyarihan, lumikha siya ng isang dambuhalang baril na lumulutang sa hangin. Nagulat si Hammond at tinanong kung iyon ba ang benepisyong binanggit niya. Ibinunyag ni numero 8 na ang kanyang kalaban ay isang mangkukulam at walang takot, tumayo siya sa linya ng baril na higanteng baril. Ang batang babae na may asul na buhok ay kinuha ang kanyang karaniwang baril at naghanda. Sa isang malinis na putok, pinatay niya si Melito doon mismo. Gamit ang dambuhalang baril, sinasabi niya na ngayon ay panahon na para piliin ni numero 8. Pagkatapos, tumitig ang mandirigma sa kanya ng puno ng galit at determinasyon, at sa ningning ng kanyang mga mata, tila nakapagsimula na siyang magpasya. Sa isang pagbabalik tanaw, naaalala ni number 8 ang pagiging isang assassin noong siya ay 6 na taong gulang, at sa gabi, pinapanood siya ng mga target na kanyang natalo habang natutulog. Kahit na mahina sila noong buhay, naging nakakatakot sila pagkalipas ng kamatayan. Gayunpaman, itinuro sa kanya ng kanyang guro na ang mundo ay para sa nakalalaban ng pinakamalakas at ang mahina ay nagiging pagkain ng malakas ayon sa batas ng kalikasan. Kaya kailangan niyang maniwala sa mga salitang iyon para hindi niya makita ang mga multo. Sa laban, naghahanda siyang pigilan ng dambuhalang bala gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa laban sa pagitan ni Melito at ng batang babae na may asul na buhok. May nakakalokong ngiti, tila may plano ang gymnasta. Number 8 ay naghahanda na sa pagtama ng dambuhalang bala na papalapit sa kanya. Inihahanda ng batang babae na may asul na buhok ang sarili sa pagtama ng dambuhalang armas at naisip niya kung paano hindi man lang sinubukan ni numero 8 na harangan ang mga bala na nakatutok sa kanyang kasamahan. Pagkatapos, naisip ng shaman na kung siya ang nasa kanyang kalagayan, susubukan niyang iligtas ang lahat pero hindi niya maintindihan kung bakit isinasakripisyo ng mandirigma ang lahat. Nakahiga sa lupa, sinasabi ng gymnast na sana naligtas siya ni number 8. Sabi ng warrior na mas mahina siya, at ganito talaga. Pagkatapos, ang batang babae na may asul na buhok ay sumigaw, nagtatanong kung bakit niya pinigilan ang unang atake. Pagkatapos, sa isang flashback naaalala ni number 8 ang isang birthday party kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagtatanong pa siya kung ano ang kaarawan, hindi niya maintindihan ang konsepto. Sa laban, sinasabi niya na sa susunod na taon kailangan niyang imbitahan ang shaman sa isang pagkain. Ngumingiti, hinarap ni numero 8 ang kanyang kalaban. Ngunit, nagsimula ng umagos ang luha sa kanyang mukha kahit na nakangiti siya. Bigla siyang naputol at nagsimulang suntukin ang isang bato ng buong lakas at sumigaw siya na kung nailigtas niya ito, ang mga pinanghahawakan niyang halaga ay magwawasak. Nasa shock ang batang babae na may asul na buhok, iniisip na ganap ng baliw ang mandirigma. Sinigaw ni number 8 na kung pagkain lang ang mahina para sa malakas, then karapat-dapat ang isa pang babae. Pagkatapos ay inakusahan niya ang shaman na pinapahirapan siya gamit ang mahikal na atake, at sinabing nilagyan niya ng sumpa ang kanyang isipan para guluhin ang kanyang ulo. Umiiyak, humihingi ang batang babae na may asul na buhok ng paumanhin sa matanda sa pagsasayang niya ng pagkakataon nito. Biglang may kamay na humawak sa kanya mula sa likod at may isang lalaking nagtapon sa kanya sa lupa. Biglang hinawakan ng dambuhalang panda ang batang babae na may asul na buhok para protektahan siya. Pagkatapos ay sigaw ni Hammond na tumakbo siya ng pinakamabilis at huwag titingin pabalik. Pero si number 8 ay nagpanik at sumisigaw na magkasama kaming babagsak. Bigla, 3 lalaking naka-star-shaped na salamin ang dumating para labanan ang mandirigma. Sabi niya na para talunin ang level 50, kailangan niya ng mas malakas na lakas at sumang-ayon ang kaibigan niya, sinabing gagamitin niya ang liwanag na nakatago sa kanyang katawan. Sabi ng kalbo, kung hindi nila magagawa, hindi nila siya matatalo. Samantala, sa ibang lugar, nakahiga si boxer number 9 at nagpapahinga. Nilaban niya ang 3 kasapi ng bawal na hukbo mag-isa at nanalo.
Tumingin siya sa buwan, napansin niyang mas maliwanag na ang gabi. Bigla, napapansin ni Suma ang isang kakaibang bagay sa isang bato. Nakikita niya ang isang sinaunang sulat at nararamdaman niyang ito ay para sa kanya. At ang mensahe ay nagsasabing, para sa iyo, 250 taon ang lumipas. Ang sulat ay nagpakilalang si Raphael, ang nauna sa ating pangunahing tauhan, at ipinahayag nitong lumipas na ang 250 taon mula nang siya ay nawala. Natatakot ang ating bayani dahil isang multo ang nagsulat sa kanya ng mensahe. Sinasabi ng mensahe na hindi matatandaan ng kanyang isipan ang buong pangalan niya at noong panahon niya, naging pangalan niya iyon bilang isang sobrang lakas na bayani. Natatakot ang ating lalaki dahil may isang mamamatay tao sa ibaba at isang multo sa itaas. Pero sinasabi ng mensahe na hindi ito multo at may kaunting pananaw ito. Sa ilalim ng isang malaking buong buwan, nananatili pa rin ang ating bayani sa gilid ng bangin. Biglang napansin niya ang isang nagliliwanag na sulat sa lupa sa harap niya. Nabigla siya at naisip kung iyon din ba ay isang sulat katulad ng nasa bato. Sinasabi ng mensahe na mamamatay siya at tawa ang ating bayani dahil naririnig na niya iyon mula pa noong Kabanata 13. Pagkatapos ay naririnig niya ang mga putok ng baril at mga pagsabog mula sa kagubatan at naaalala na nakikipaglaban si Sundalong F1. Bigla siyang napaputol at naisip na maaaring may paraan siyang makaligtas dito kaya hinailan niya ang sarili sa lupa para basahin ang natitirang mensahe. Ang unang nakikita niya ay ang bilang na 5 at nagtatanong siya kung ano ang ibig sabihin yun. Pagkatapos, iniisip niya kung ito ba ay isang code o isang paraan ng pagliligtas para sa kanya. Pagkatapos, lumalabas ang bilang na 4 at tuloy-tuloy lang ang bilang. Nang makita ang bilang na 3, nagsimula ng magpawis ng malamig ang ating bayani at mag-alala. At sa numerong 2, nagsimula siyang magpanik nang mapagtanto na ito ay isang countdown. Sa wakas, ang numerong 1 ay lumitaw sa lupa na may matinding, nakakatakot na ningning. Pagkatapos ay sumisigaw siya na hindi ito isang propesya, kundi isang timer para sa kanyang kamatayan. Habang nauubos ang bilang, yumuko siya sa lupa at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang buhay. Nagtataka siya kung magkakaroon siya ng anumang pagsisisi kung mamatay na siya sa sandaling iyon. Nakabukas ang mga mata niya, nakatingin sa langit at nagpapatuloy sa kanyang tahimik na pag-iisip. Pero bigla siyang nagpanik, sumisigaw na marami siyang pagsisisi at hindi makapaniwala dito. At idinagdag niya na ang pangkat ng Diyosa ay pumasok lang para maghayganti at walang silbi. Sa isang baliw ng ngiti, sigaw niya na wala siyang pakialam sa mga hula at walang mangyayari ayon sa plano. Bigla, nararamdaman ng ating bayani na may nasagi siyang isang bagay sa lupa. Hinawakan niya ang bato at natuklasan ng isang kahon na nakatago sa ilalim nito. Sa isang gulat na tingin, nakita niyang may nakasulat pang ibang teksto sa kahon. At ito ang nakasulat na ang kanyang mapanirang espiritu ang daan sa kaligtasan. Samantala, sa ibang bahagi, nagpapatuloy ang laban sa ilalim ng liwanag ng buong buwan. Lalaban si Sundalo F1 laban sa kanyang kalaban na nababalutan ng apoy. Tinanong ni Lolo, Aim, kung bakit pa rin siya nakikipaglaban kung isa lamang siyang mamamatay tao. At paalala rin niya na maaaring dumating ang mga elit ng kaharian anumang oras. Ang anino ni Guardia F1 ay humahaba sa lupa na may nagliliwanag na pulang mga mata. Sinasabi ng matandang lalaki na naging masyadong maingay ang bawal na hukbo bigla. At namumukod tangi ang rosas na bituin sa kanyang mukha sa gitna ng dilim. Aim then says with a look of contempt that the soldier is mistaken. Suddenly, he starts yelling, calling the royal elite out to the fight. Tumatakbo ang matanda at sigaw na magmadali na silang maghanda. Pagkatapos doon, tahimik na ang labanan. Sa kanyang kalahating robot na mukha, tinitigan ni Soldier F1 ang kanyang matandang kalaban. Sa mapanuyang tingin, ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang pang-iinsulto. At sabi niya na si Suma ay isang pawn lang na walang pakialam ang kahit sino. Sa nakasara niyang kamao, sinasabi ni Soldier F1 na narito sila para protektahan siya. Tapos, sinasabi ng matanda na tatanungin niya ulit ang sundalo. Tumingin si Soldier F1 ng matalim sa matanda at tanong kung nasaan ang tinatawag nilang elite na pinag-uusapan niya. Nang nakasunog ang buhok niya, sinasabi niyang maaaring dumating sila kahit kailan. Biglang nakaramdam ang sundalo ng isang bagay at napalingon ng may labis na gulat. Isang sinag ng pagkawasak ang lumitaw sa malayo at nagtatanong siya kung nakatagpo na ng kalaban ng isang kakampi. Pero dalawang estudyante ng AIM ang sinamantala ang pagkakataon at binatak siya gamit ang mga kadena. Sabi ng isang babae, bumaba ang kanyang depensa at nakangisi ng mapanukso. Bigla na lang, isang dambuhalang ibon tao ang bumaba sa kanya para durugin siya. Ipinaliwanag ng lalaki na sa pag-transform niya sa metal, nagiging kasing timbang siya ng metal mismo. Ang estudyanteng may pulang-pula ay sigaw na magmadali si numero 6 at tapusin na siya. Samantala, tinatawag ni number 5 ang isang dambuhalang makapangyarihang asul na enerhiyang kamay, habang si number 7 ay nagmameditasyon, lumilikha ng isang banal na espada na gawa sa purong apoy sa hangin. Sabi ni numero 5 na nakakuha siya ng ideya mula sa huling laban niya. Paano kung ginamit niya ang kanyang dambuhalang kamay para hawakan ang banal na espada ng kanyang mga kasamahan? Iyon ang magiging pinakamatinding kombinasyon, at pareho silang nagulat sa napakagandang ideya. Ang enerhiyang kamay ay naghahanda ng kunin ang espada, at nagrereklamo ang Birdman.
Nagdiriwang ang matandang Aim dahil sa ganitong paraan kanilang matatalo ang hukbo at ang ating bayani na si Suma. Sa lupa, tuluyang naipit si sundalong F1 ng kalaban. Naisip niya na kung gagamitin nila ang sinag, mawawala na ang kanilang lihim. Nabigla ang Birdman na nalilito siya habang nakikipaglaban. Bumalik ang eksena sa buong buwan kung saan mag-isa pa rin ang ating bayani. Samantala, sa isang lugar pa, binabagtas ni numero 7 ang isang bangin habang bitbit si numero 3. Gaya ng dati, umaakyat ang babae sa malaking pader ng bato kasama ang kanyang kasamang nakasakay sa likod niya. Iniiwasan nila si sundalong F1 para marating ang tuktok ng tahimik. Ang layunin ay magsagawa ng isang nakaw na atake kay Suma na nakararamdam ng panganib.